master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1231 hanggang 1240. Kabanata 1231, Pagkorona sa Hari, Diyos ng Medisina, ano ang dapat naming gawin? Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, si Zane Ellsworth, habang nakatingin kay Eleanor Wood na nakaupo na sa suite ng hotel at nagbabasa ng libro, ay nagsalita upang humingi ng mga tagubilin. Ang banal na guro ay aking kaaway. Ngunit ngayon ay tinulungan siya ng gamot na ibinigay ng Diyos. Nalilito si Zane Ellsworth sa daan na kanyang tatahakin. Maghintay at tingnan kung paano magpapatuloy ang mga bagay-bagay. Dahan-daang dinilaan ni Eleanor Wood ang kanyang daliri at binuklat ang pahina ng libro. Pagkatapos, bahagyang kumunot ang noo niya. Sino ang humawak nitong libro? Lumingon siya kay Zane Ellsworth. Yung mga gamit mo, walang nang ahas na hawakan. Isa pa, wala pang taong nakapasok sa kwarto. Palagi akong nag-iiwan ng marka bago ako umalis araw-araw. Medyo nag-aalalang sinabi ni Zane Ellsworth, Diyos ng Medisina, may problema ba? Pinagkaiba ang libro ko. Tumayo si Eleanor Wood, naglakad papunta sa drawer, at kumuha ng isang pilak na karayom. Dahan-dahan niya itong idinikit sa libro. Agad na naging itim ang pilak na karayom. Nalasan, bulalas ni Zane Ellsworth, paano nangyari ito? Ano ang gulat na iyon? Mahinang umungol si Eleanor Wood, siguro gawa ito ng banal na guro. Sa malawak na mundong ito, siya lang ang tanging taong tahimik na makakapunta sa aking silid at makakaintindi sa aking mga gawi sa pagbabasa. Ano ang punto? Naiinis na sabi ni Zane Ellsworth, ang makapangyarihang banal na guro ay palaging gumagawa ng mga ganitong palihim na gawain. Hindi niya maintindihan. Hindi maintindihan ang bawat kilos na ginawa ng banal na guro. Siguro, gusto niya lang akong inisin. Tutal, kagabi, pinatikim ko siya ng sarili niyang gamot. Si Eleanor Wood, hawak ang libro at nakatayo sa tabi ng bintana, ay bahagyang ngumiti at sinabing, nakatakas si Aziz Fairbanks sa harap mismo ng kanyang mga mata, na malamang ay mas nakakainis kaysa sa pagtakas sa akin. Hinahanap ko si Aziz Fairbanks para sa paghihiganti, habang siya naman ay hinahanap siya para magbunyag ng mga alaala. Iyon ay, ako, ang vein holder. Pagkatapos basahin, bumaling si Eleanor Wood sa susunod na pahina. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Anong problema? Lumapit si Zane Ellsworth, at nang makita niya ang isang bookmark sa libro, nakaramdam din siya ng kakaiba. Pasensya na, hinaluan ko ng kaunting aphrodisiac ang lason. Alam kong immune ka sa lahat ng lason, pero sigurado akong hindi mo ito matiis. Huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman, may regalo akong maingat na inihanda para sa iyo sa labas ng pinto. Ang bookmark ay naglalaman ng mensaheng ito. Kasuklam-suklam. Napakunot ang noo ni Zane Ellsworth nang mabasa ang mga salitang ito. May mga taong walang hiya at walang hiya pa rin sa mundo. Immunity ako sa lahat ng lason. Natapos magsalita si Eleanor Wood, ngunit tila may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Kumabog. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Sino iyon? Maingat na tanong ni Zane Ellsworth. Nakatutok ang atensyon niya sa libro ngayon lang at hindi niya napansin ang paglapit ng isang tao. Ngayon, habang pinapakalma ni Zane Ellsworth ang kanyang isip, naramdaman niyang iisa na lang ang tao sa labas. Isang ordinaryong tao. Kumusta? Nandito ako para maghatid. Isang boses ng babae ang marahang narinig. Nag-alangan si Zane Ellsworth, saka binuksan ang pinto. Total, isa lamang itong ordinaryong tao, walang masama. Maaari ko bang itanong, sino sa inyo si Ginoong Eleanor Wood? Nakatayo sa pintuan ang isang mapang-akit na babae. Nakasuot ang babae ng lace miniskirt na may puting bluse sa itaas na bahagi ng katawan. Ako nga, lumingon si Eleanor Wood, bahagyang namula ang mukha, anong delivery? Ako, dahan-daang hinubad ng babae ang kanyang damit pangbalikat, sabay bulong, para sa iyo ang kasiyahan. Lumabas ka, galit na sigaw ni Eleanor Wood.
Umalis ka na. Hinawakan ni Zane Ellsworth ang babae, na parang may hawak na manok. Casual niya itong itinapon sa koridor. Lumabas ka. Pagbalik niya, nadatnan niya si Eleanor Wood na nasasaktan at nakasandal sa bintana. Gulong-gulo ang ekspresyon niya. Oo, nag-atubili si Zane Ellsworth, saka nagsalita, kung hindi, dapat ko bang ibalik ang babaeng iyon? Lumayas ka. Baka sa mukha ni Eleanor Wood ang isang balak na pumatay. Nang makita ang sitwasyong ito, hindi na naglakas loob na magsalita pa si Zane Ellsworth at dali-daling umalis. Sus Mariosep, banal na guro. Tingnan natin yan. Masakit na tiningnan ni Eleanor Wood ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga ngipin ay malakas na kumakalabog. Ang korte imperial ng Hilagang Dagat. Naging masigla ang lahat. Patay na si Mad Dragon. Naipaghiganti na ang matinding kaaway ng kaliwang ministro. Naipaghiganti na ang dakilang kaaway ng magkapatid na Kok. Kasabay nito, nakatanggap ng balita si Baylor Davenport sa Gonzales City na ang Seven Clouds Academy ay nawala ng walang bakas kalahating oras na ang nakalipas. Naglaho na ang watawat ng Golden Dragon Devouring Sun. Sa lugar nito ay isang puting bandila. Dahil sa ganitong pambihirang hakbang, agad na nagulat si Baylor Davenport sa Everton Davenport. Nawala rin si Nelson ng walang bakas. Kasama si Dawson Carmichael. Pinatigil ng malaking pamilyang Donovan ang lahat ng ari-arian bago umalis. Parang gusto na nilang bumagsak na puro baril ang nakaamba. Mas gugustuhin pa nilang magkaroon ng malaking pagkalugi kaysa bigyan ng kalamangan ang North Sea. Pero wala nang pakialam ang Everton Davenport. Tuwang-tuwa siya. Sino si baliw na dragon? Nitong mga nakaraang buwan, binaligtad niya ang mundo ng pakikipaglaban at ang mga sekta. Ang lahat ay kasing takot sa kanya ng isang tigre. Ngunit ang isang walang awang tao ay namatay pala sa kanilang mga kamay sa North Sea. Walang alinlangan, ito ay isang bagay na lubos na nagpalakas sa momentum para sa pagpapanumbalik ng North Sea. Doktor, kumusta na? Sa malaking bulwagan, ang Everton Davenport ay nakangiti sa tuwa. Isinaayos niya na agad na ipakalat ng kaliwang ministro ang balita. Gayunpaman, ginamit nila ang pangalan ng maharlikang korte ni Baylor Davenport sa North Sea. Total, hindi pa naman ito ang tamang panahon para sa pagpapanumbalik, kailangan pa ring panatilihing confidential ng North Sea Imperial Court ang mga bagay-bagay para hindi ito malaman ng Holy Master. Maya-maya pa, sunod-sunod na dumating ang mga martial world powerhouse para bumati. Marami pa nga ang nagpahayag ng kanilang kahandaang maglingkod sa North Sea Imperial Court. Matapos ang 2 oras na paghihintay, wala pa ring mensahe mula sa Seven Clouds Academy na tumatanggi sa balita. Halos sigurado na si Everton Davenport. Patay na si Mad Dragon. Pinatay ng binata na nasa harap niya. Isang bayani ang lumilitaw mula sa kanyang kabataan. Manggagamot, dapat mo siyang iligtas. Matagal nang hindi naging ganito kasaya si Everton Davenport. Kamahalan, makakaasa po kayo. Gagawin namin ang lahat para mapagaling siya. Isang elder na nakapulang damit at magkahawak ang mga kamay ay yumuko ng malalim kay Everton Davenport. Ang taong ito ay nagdusa mula sa pagyayelo, mahina ang kanyang sigla, ngunit maaari pa rin siyang maligtas. Gayunpaman, ang paggising sa kanya ay maaaring mangailangan ng kaunting oras. Ang galing! Ang galing! Tuwang-tuwa ang Everton Davenport. Nasa bingit ng pagpapanumbalik, ang magkaroon ng isang napakahusay na general. Tunay ngang napakagandang hatid nito para sa North Sea. Binabati kita, kamahalan. Ang kanang ministro ang unang nanguna sa pagbati. Sa ibaba, umalangaw-ngaw ang mga nasa korte. Tinutupad ng haring ito ang kanyang pangako. Nangako ako noon na sino mang pumatay kay Mad Dragon ay tatawaging isang marquis at ministro, at magiging manugang ng North Sea. Tumayo si Everton Davenport mula sa kanyang trono, habang nakatingin sa mga taga-North Sea na nasa harap niya. Ngayon, pinangalanan ko ang binatang ito bilang hari ng Timog at ipinapakasal ko sa kanya si Prinsesa Baylor Davenport. Binabati kita, kamahalan. Sa ibaba, muling umalangaw-ngaw ang mga nasa korte. Ngunit mapatla ang mukha ni Celeres Grove, ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon kay Julius Reed. Una, dalhin mo siya palayo at alagaan mong mabuti. Sa oras na magising siya, ipaalam mo agad sa akin. Ikinumpas ni Everton Davenport ang kanyang kamay, at agad na dinala ng manggagamot ang lalaki palayo. Matapos madala palayo si Julius Reed,
Humarap si Everton Davenport sa kaliwang ministro, suriin mo ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Kung walang ang problema, maaaring makatulong siya sa ating North Sea. Kung may mga problema, patayin mo siya agad. Naiintindihan ko. Yumuko ng malalim ang kaliwang ministro, ang taong ito ay nagsasabing taga Medicine King Valley siya. Agad akong magpapadala ng isang tao para imbestigahan ang Medicine King Valley at tingnan kung mayroong miyembro na akma sa description. Dahil kaya niyang patayin si Mad Dragon, tiyak na mayroon siyang isang kahanga-hangang reputasyon. Maging ang mga Grandmaster mula sa Mount Shu at ang Sky Slaughter Sect ay nahulog sa kamay ni Mad Dragon, kaya tiyak na matagal nang kilala ang binata. Sige, gusto ko ng resulta sa loob ng isang araw. Tumango si Everton Davenport, may iba pa ba? Kamahalan, bukas, darating ang perlas. Itinaas ng kaliwang ministro ang kanyang ulo at nagsalita, dala ang banal na dragon tripod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1232, Mga Diyos at mga Buddha sa Kanlurang Dagat. Isang kumpol ng mga isla. Sa malawak na karagatan, ang mga isla ay parang isang maliit na tipak ng tinte sa isang blankong papel. Mahirap mapansin kung hindi mo titingnang mabuti. Ngunit kapag nalapitan na, mapapansin ang napakalawak na lugar na kanilang sakop, na may maraming naggagandahang gusali sa mga isla. Kung walang tiyak na mga coordinate, magiging mahirap hanapin ang mga isla sa walang hanggan na karagatan. Nakasentro sa mga isla, ang karagatan ay umaabot ng 800 milya sa bawat direksyon. Dito naroon ang isang mahiwaga at nakakatakot na presensya. Sa gitna ng isla ay isang napakalaking estatwa. Ang estatwa ay may taas na 30 metro at ginintuan sa kabuuan nito. Pagsapit ng gabi, maglalabas ito ng mahinang liwanag. Ito ay isang estatwa ni Buddha. Pinangalanang, ang Buddha ng Diyos ng Kanlurang Dagat. Sa likod ng estatwa, ang engranding gusali ay kilala bilang Palasyo ng Diyos Buddha. Sa oras na ito, sa loob ng palasyo ng Diyos Buddha, na puno ng mga tagasunod ang mga sahig, nakaluhod. Mula sa pagsilang, dinala sila sa islang ito upang matanggap ang pagdadalisay ng mga turong Budista. Siyempre, ang batas Budista na natanggap ng mga tagasunod ay naiiba sa Central Plains, ito ay isang natatanging doktrina na nilikha mismo ng Diyos ng Kanlurang Dagat na si Buddha. Ipinang-aral ni Buddha, ang Diyos ng Kanlurang Dagat, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpatay. Naniniwala siyang ang karahasan ang tanging solusyon sa mga problema. Nasaan ang gininto ang batang lalaki at ang batang babaeng Jade? Sa gitna ng malaking bulwagan. Isang lalaking may puting buhok ang nakaupo sa isang upuang lotus, nakatingin sa ibaba mula sa itaas, binuksan ko na ang pulong upang ibahagi ang aking mga turo, ngunit ang gininto ang batang lalaki at ang Jade Girl ay nang ahas na lumiban. Arhat ng pagpatay. Diyos na Buddha, narito na ang arhat ng pagpatay. Sa ibaba, isang monghe na may dilaw na buhok ang dahan-daang humakbang paarap. Kalahating nakalantad ang balikat ng monghe, ang kanyang mga labi ay itim na itim, at may hawak siyang isang tali ng mga Buddha beads sa kanyang kamay. Sa ilalim ng Diyos na si Buddha, mayroong 7 dakilang arhat. Isa sa kanila ang arhat ng homicide, na responsable sa pagpapatupad ng batas. Sa mga karaniwang araw, sinumang manggahas na sumalungat sa kalooban ng Diyos na Buddha ng Kanlurang Dagat ay dadalhin ng arhat ng homicide patungo sa impyerno ng Azure. Ang lugar sa isla kung saan isinasagawa ang mga pagbitay. Para tumanggap ng parusa, nasaan ang gininto ang batang lalaki at ang batang babaeng Jade. Ang Buddha ng Diyos ng Kanlurang Dagat, na nakalugay ang puting buhok, ay samando sa upuan ng lotus at malamig na nagtanong. Ilang araw na siyang nag-iisa at lumalabas lamang para sa araw ng pagtuturo. At ang gininto ang batang lalaki at ang Jade Girl, nang walang utos ng Diyos na Buddha, ay hindi pinayagang umalis ng isla kahit isang hakbang. Iyan ang tuntunin noon. Sa isla, walang sino man ang may anumang espesyal na pribilehiyo maliban sa mismong Buddha ng Diyos ng Kanlurang Dagat. Kahit ang gininto ang batang lalaki at ang Jade Girl, mga espesyal na disipulo ng Diyos na Buddha, ay bubugbugin hanggang sa mabitak ang kanilang mga balat at pumutok ang laman. Diyos na Buddha, lumuhad sa lupa ang arhat ng homicide, hawak ng kanang kamay ang mga Buddha beads, walang ekspresyon, ang gininto ang batang lalaki at ang Jade Girl ay pumanaw na sa kaligayahan. Sino? Kailan? Saan?
Isang pambihirang emosyonal na pagbabago ang lumitaw sa Diyos ng kanlurang dagat na Buddha. Bigla siyang tumayo, isinuot ang kanyang purong puting manggas. May galit sa mga mata niya. Total, sila ang kanyang mga natatanging disipulo. Alam ng buong mundo na ang gininto ang batang lalaki at ang Jade Girl ay kanya, ang Buddha ng Diyos ng kanlurang dagat. At gayon paman, may nangahas bang patayin ang Golden Boy at ang Jade Girl. Ang Diyos na Buddha, sa kanyang puting damit, ay lumulutang ng walang hangin. Sa ibaba ng malaking bulwagan, yumuko ang mga tagasunod, walang lakas ng loob na gumalaw. Isang malakas na presyon, napakalaki, ang bumagsak. Nakakasakal ito para sa karamihan. Namula ang mga tagasunod at napangiwi sa sakit. Sa wakas, binawi ng kanlurang dagat na Buddha ang panggigipit at malamig na sinabi, "Sagutin mo ang tanong ko." Sa maikling pahingang ito, sakam na huminga ng malalim ang mga tagasunod. Narinig ni na Golden Boy at Jade Maiden na ang Divine Dragon Tripod ay lumitaw sa mundo, kasama ang malalakas at mga taong kabilang sa sect sa headquarters base ng Shadow Gate upang agawin ang Divine Dragon Tripod, upang ayalay ito sa mga Diyos at kay Buddha. Itinaas ni Arhat ng Homicide ang kanyang ulo, kalmado ang kanyang ekspresyon habang sinasabi, ngunit hindi kasing husay ng kanilang mga kakayahan, at sila ay pinatay sa loob ng punong himpilan ng Shadow Gate ni Mad Dragon, ang pinuno ng Seven Clouds Academy. Wala ni isa sa kanilang mga kasama ang nakaligtas. Baliw na Dragon. Tumangala ang West Sea God Buddha, bamulong sa sarili, Seven Clouds Academy. Parang medyo narinig ko na ito. Pero ang isang maliit na organisasyon ay nangahas na patayin kahit ang mga tao ko mula sa West Sea God Buddha. Nang taong iyon, sumikat siya sa isang labanan sa Boulevard. Mula noon, lahat ng pangunahing sekta ay magbibigay daan sa Buddha ng Diyos ng kanlurang dagat sa oras na makita ito. Walang taong mahilig manggulo, pero ngayon, may nangahas na patayin kahit ang kanyang disipulo ng mag-isa. Ang pagkamatay ni na Golden Boy at Jade Maiden ay marahil isang pabago-bagong kapalaran. Dahan-daang bumaba mula sa mataas na plataporma ang West Sea God Buddha at nakarating sa gitna ng malaking bulwagan, Mad Dragon, nasaan siya? Kaninang umaga, pinatay siya sa Star City ng isang nakaligtas mula sa Medicine King Valley. Inangat ng Arhat ng Homicide ang kanyang ulo, tumingin sa West Sea God Buddha gamit ang kanyang maitim na mga mata, walang bakas ng kanyang mga buto na natira. Hindi dahil sa takot na masaktan ako kundi sa isang kunwaring kamatayan. Nakatayo ang Diyos Buddha ng kanlurang dagat na nakahawak sa likuran niya, ang kanyang puting buhok ay humahampas-hampas. Matapos ang verifikasyon, tunay ngang napatay na si Mad Dragon. At tuluyang naglaho ang Seven Clouds Academy kalahating oras matapos ang pagkamatay ni Mad Dragon. Sa kabila ng paghahangad ng paghihiganti ng mga makapangyarihang martial world na parang mga baliw, wala silang nakitang bakas ng Seven Clouds Academy. Mahinahong sumagot ang Arhat ng Homicide. Bagamat nasa West Sea sila, marami pa rin silang mga especially iya na responsable sa pagkalap ng impormasyon mula sa labas ng mundo. Walang tigil ang pagdating ng impormasyon, mas mabilis pa kaysa sa maraming organisasyong nakabase sa lupa. Sino ang mamamatay tao? Bumantong hininga ang Diyos ng kanlurang dagat na si Buddha, nang ahas ba siyang patayin ang aking kaaway? Ang tao ay nasa korte ng hari ng North Sea, sinasabing itinalaga bilang manugang ng North Sea, lumingon ang Arhat ng Homicide para magsalita, mukhang gustong makipaglaro sa kanya ng korte ng North Sea. Arhat ng pagpatay. Ipinikit ng Buddha ng Diyos ng kanlurang dagat ang kanyang mga mata, nakatayo sa pasukan ng malaking bulwagan. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap ang simoy ng dagat. Pumunta ka sa maharlikang korte ng North Sea at personal mong ibalik sa akin ang ulo ng mamamatay tao. Susundin ko ang utos mo. Tumayo mula sa lupa ang Arhat ng Homicide at naglakad palayo. May nangahas bang patayin ang kaaway ng Diyos Buddha ng kanlurang dagat? Umalangaw ng walang katapusan ang kanyang boses sa loob ng malaking bulwagan. Lumuhad sa lupa ang mga tagasunod, hindi nang ahas na gumalaw. Kuwit, nakahiga si Julius Reed sa marangyang silid ng North Sea. Malambot ang kumot, komportable ang kama. Hindi siya nasaktan, ang mga tinatawag na pinsala ay pawang pagkukunwari lamang. Sa kasalukuyan niyang kakayahan at karanasan, hindi naging mahirap na lokohin ang lahat. Naibalik na halos lahat ng alaala sa kanyang isipan.
Kasama na ang karanasan at mga pamamaraang kanyang binuod sa loob ng 10,000 taon. Tungkol naman sa bahagi ng amnesia, lahat ito ay nakatuon sa mga nakalipas na ilang daang taon. Kung ikukumpara sa mga kasanayang natutunan ni Julius Reed, ang mga tinatawag na ultimate techniques ng mga sekta ay sadyang kalokohan. Tungkol sa kanyang sariling kaligtasan bilang isang tao mula sa Medicine King Valley, noong nakaraang gabi ay napag-usapan na niya ang bagay na ito kay Eleanor Wood, at si Zane Ellsworth, ang punong Supreme Elder ng Medicine King Valley, ay gumawa ng pekeng dokumento tungkol sa isang Medicine King Valley Inner Sect disciple na may nakakatakot na talento. Ang dokumentong ito ay inayos ni Julius Reed upang maihatid sa natitirang mga archive ng Medicine King Valley ng magdamag. Ito ay ganap na walang pagkakaiba sa totoong bagay. Langit-ngit, dahan-daang itinulak pabukas ang pinto ng silid. Ang bisita ay ang kanang ministro. Ang kanang ministro ang pinuno ng mga general militar ng North Sea, pangalawa lamang sa isa, higit sa 10,000. Kung mananatili si Julius Reed sa North Sea, tiyak na mapapasailalim siya sa kanang ministro. Malinaw ito sa lahat, binata, talagang naiinggit ako sa iyo, sinuri ng kanang ministro ang hininga ni Julius Reed, at nang masigurong hindi pa ito nagising, umupo siya sa tabi ng kama, ang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Si Celeres Grove ang aking inaanak, ikaw lang ang aking may hihingi ng tawad. Habang nagsasalita siya, isang maliit na tableta ang lumitaw sa kanyang kamay. Kung hindi ka mamamatay, tiyak na mawawalan ng loob si Celeres Grove. Kung wala siya, para na rin akong nawalan ng braso. Dahan-daang ibinuka ng kanang ministro ang bibig ni Julius Reed at isinaksak ang maliit na tableta sa loob. Nakamamatay ang lason na ito kapag nadikitan. Pagkatapos ng iyong kamatayan, tiyak na mas malaki ang gagastusin kong pera para sa iyo. Sisihin mo na lang ang sarili mong kawalan ng kakayahang basahin ang sitwasyon, kung kinakailangan. Umiling ang kanang ministro at tumayo para umalis. Pagkaalis niya, gumalaw ang bibig ni Julius Reed. Maingat niyang nguyain ang tableta. Tila medyo matamis. Pero sa sandaling iyon, muling itinulak pabukas ang pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1233, ang alitan sa pagitan ng sibil at militar. Itinikom ni Julius Reed ang kanyang bibig. Tumigil siya sa paggalaw, tahimik na naghihintay. Hehe, sa tingin mo ba talaga ay kaya mong takpan ang kalangitan gamit ang isang kamay mo sa North Sea? Isang paus na boses ang papalapit mula sa malayo, na umabot sa pandinig ni Julius Reed. Kaliwang ministro. Narinig ni Julius Reed ang boses na ito nang dalhin siya sa bulwagan. Pamilyar siya rito. Anong uri ng mga kasalanan ang nagawa niya? Unang nilason ng kanang ministro, at ngayon ay kaliwang ministro na lumilikha ng gulo. Gayunpaman, ang tanging nagawa niya ay ang manood at maghintay. Nakahiga si Julius Reed ng matigas, nagsisimulang pigilin ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Parang malapit na siyang mamatay. Itong matandang Sorrow na ministro ng kanan, ano ang magagawa niya para makipagkompetensya sa akin? May hawak na tableta ang kaliwang ministro, ibinuka ang bibig ni Julius Reed, at itinapon ang tableta sa loob. Hehe, malamig siyang ngumisi, aalis na sana, pero bigla niyang naramdaman ang paghawak sa kamay niya. Ikaw, nang inig ang kaliwang ministro at umatras ng 3 hakbang. Ang kumawala sa kamay na iyon. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ay isang bagay na eskandaloso. Sa harap niya, dahan-daang umupo si Julius Reed, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting pagod. Parang bagong gising lang siya. Ikaw ba? Kinuskos ni Julius Reed ang kanyang mga mata, bahagyang nalilito. Nasaan ako? Ito ang North Sea. Ako ang kaliwang ministro ng North Sea. Pinakalma ng kaliwang ministro ang kanyang sarili, at pilit na kinalma ang sarili. Napatay mo ang baliw na dragon, labis na natuwa ang hari, kaya naman nagpadala siya ng isang tao para dalhin ka rito, na naghahanda para italaga ka bilang hari. Binabati kita, magiging manugang ng North Sea. Napaisip siya sa sarili, ganoon ba kalakas ang gamot? Gin-icing siya nito pagkatapos lang niyang lunukan. Hindi iyon ang sinabi ng taong nagbigay sa kanya ng gamot. Ang dagat hilaga, kaliwang ministro. Pagkarinig sa pangalang ito, si Julius Reed ay mukhang kinilabutan. Napayuko siya sa sulok, nanginginig. Napuno ng takot ang mga mata niya.
Para siyang nakakita ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Ano iyon? Bahagyang nagulat ang kaliwang ministro. Binata, bakit ang lakas ng reaksyon mo? Nang makita niya ito na parang nakakita ng multo, laking gulat niya. Ganoon ba siya kapangit? Hindi naman talaga. Huwag. Huwag mo akong patayin. Sigaw ni Julius Reed sa takot, medyo paus pa ang boses niya. Papatayin kita. Bakit naman kita gugustuhing patayin? Lalong naguluhan ang kaliwang ministro. Maaari kayang gising ang binata nang ibigay niya ang gamot. Hindi dapat ganoon ang kaso. Bagamat isa siyang opisyal sibil, tinahak din niya ang landas ng isang iskolar. Isang dakilang grandmaster. Bagamat hindi niya matalo ang kanang ministro, bahagya lamang siyang nahuhuli sa kanya. Mas malakas kaysa sa mga taong tulad ni Celeres Grove ng higit pa. Nang hawakan ng kaliwang ministro ang kabataan ngayon lang, malinaw na malapit nang mamatay ang kabilang partido. Kanina lang. Pinilit akong lunukan ng isang taong nagsasabing siya ang kanang ministro, hindi raw nararapat na biguan si Celeres Grove. Si Julius Reed ay mahusay sa iba't ibang kasanayan, kabilang ang pag-arte. Iyan ang bentahe ng pagiging bored. Kapag ang isang tao ay hindi kailanman mamamatay, maaari siyang matuto ng kahit ano para pampalipas oras. Nang makita siyang ganito, lubos na nakumbinsi ang kaliwang ministro. Sa kanyang mga salita, may bahid pa nga ng kagalakan, gising ka ba noong mga oras na iyon? Bigyan mo ako ng daan palabas. Aalis ako agad, pangako kung wala akong pipigilan. Pakiusap, isa lamang akong ordinaryong tao. Nagmakaawa si Julius Reed, hindi ko dapat hangarin na maging marangal o mahirang bilang isang ministro. Maaari ba akong pumunta? Time ang kanyang mga salita, at puno ng takot ang kanyang mukha. Parang yung totoong bagay lang. Binata, may isang bagay akong dapat linawin. Tumikim ang kaliwang ministro, tumalikod, at sinabing, sa korte ng hari sa hilagang dagat, tanging ang hari mismo ang may awtoridad na magdesisyon sa buhay at kamatayan ng isang tao. Ako ang kaliwang ministro, bagamat ministro ako ng korte ng kanang ministro, tapat kami sa hari. Kung ang kanang ministro ay gumawa ng isang bagay na nakapipinsala sa monarkiya ng hilagang dagat, hindi ako magbubulag-bulagan. Humakbang siya paaban, saka huminto. Mapagkakatiwalaan mo ako. Sa totoo lang, kung hindi ko ibinigay sa iyo ang panlunas, tiyak na namatay ka na. Totoo ba yan? Hinawakan ni Julius Reed ang kanyang lalamunan, nawala sa malalim na pag-iisip. Pero hinaharangan ng pag-iral ko ang daan patungo sa promosyon ni Celeres Grove. Natatakot ako. Nag-alangan siyang magpatuloy. Libo-libo ang bilang ng mga tao sa monarkiya ng North Sea. Ang kadakilaan at mga paghirang ay para sa mga may kakayahan. Ang hari ay sabik sa mga lalaking may kakayahan, na iginagalang ang mga mabubuti. Galit na sabi ng kaliwang ministro nang marinig ito, hindi ka panipaniwala na ang kanang ministro, ang pinuno ng mga opisyal ng militar, ay yumuyuko ng ganito kababa. Lumapit siya kay Julius Reed, ang mukha ay bakas ng habag, pero huwag kang mag-alala, paprotektahan kita ng lubusan. Tila nag-aalala na hindi siya pinagkakatiwalaan ni Julius Reed, dahan-daw ang hinawakan ng kaliwang ministro ang kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay malungkot, ang anak ko, maningning na hari, ay namatay sa kamay ni baliw na dragon. At ang paghihiganti mo sa kanya sa pamamagitan ng pagpatay kay baliw na dragon ay gantimpala para sa akin. Para sa parehong pampubliko at pribadong mga kadahilanan, dapat kitang protektahan ng lubusan. Kung hindi, paano ko maaaliw ang anak ko sa langit? Kung talagang may espiritu si Bright King sa langit, malamang mamamatay na naman siya sa galit. Para makipagkaibigan sa pumatay sa sarili niyang anak. May katuturan yan. Nagkunwaring niluwagan ni Julius Reed ang kanyang pagbabantay, tila walang magawa, pinatay ko si Mad Dragon, hindi para ipaghiganti ang anak mo, kundi para ipaghiganti ang mga kasama kong nasawi mula sa Medicine King Valley at para hanapin ang kaluwalhatian at kayamanan. Hindi ko matatanggap ang mga ganyang salita mula sa iyo, kaliwang ministro. Pagiging prangka. Nagtaas ng thumbs up ang kaliwang ministro, mas mabuti pa ang isang bukas at tapat na tao kaysa sa mga mapagkunwaring taong iyon. Dahil lang sa mga salitang ito, paprotektahan ko kayo ng lubusan. Gayunpaman, nag-alangan si Julius Reed, kailangan ko pa ring umalis. Sa pananatili ko rito,
Hinaharangan ko ang daan ng maraming tao patungo sa promosyon. Kung ikukumpara sa kapangyarihan, mas gusto kong mabuhay. Salamat sa iyong kabaitan, Kaliwang Ministro. Kasabay noon ay ang pagbaba niya sa kama. Pero saktong paghakbang niya, bigla siyang natamba. Mag-ingat ka. Mabilis na humakbang ang Kaliwang Ministro at sinalo si Julius Reed. Mahina ka, hindi ka pa dapat umalis. Kung gusto mo, agad kitang dadalhin sa hari at ibubunyag ang mga krimen ng kanang ministro. Kaliwang Ministro, inilalagay mo ako sa alanganin. Ang kanang ministro, bilang pinuno ng mga opisyal ng militar, ay hindi mag-iiwan sa akin ng anumang labi kung akusahan ko siya. Umiling si Julius Reed, ang kanyang mukha ay mapait, gusto ko lang mabuhay. Sige na nga, bumantong hininga ang Kaliwang Ministro, habang nakatingin sa binata. Sa totoo lang, ang taong hinaharangan mo ay hindi si Celeres Grove, kundi ang kanang ministro. Bakit? Ang kanang ministro ay may mataas na awtoridad sa militar sa The North Sea, kahit na manatili ako, kailangan ko siyang sundin. Nagkunwaring nalilito si Julius Reed. Haha, matagal nang hindi nasisiyahan ang hari sa kanang ministro. Noong unang itinatag ang korte ng hari sa Hilagang Dagat, lubos niyang itinaas ang kanyang mga katiwala, na lumikha ng isang sitwasyon na napakahirap kontrolin. Sa panahon ng labanan kay Mad Dragon, labis na nagdusa ang ating mga puwersa sa Hilagang Dagat, walang may pakitang mukha ang kanang ministro. Ngumisi ang Kaliwang Ministro, nang may paghamak, naisip na ng hari na palitan siya ng ikaw kaya naman desperadong tangkaka ng kanang ministro na patayin. Ganito talaga, nagkunwaring biglang napagtanto ni Julius Reed, pero ano ang dapat kong gawin? Ikaw ang manugang ng North Sea, walang makakapatay sa iyo. Hindi mo kailangang tumstigo para sa kaganapan ngayon, personal kong makikipagkita sa hari at ibabalita ang nangyari. Maiintindihan ng hari, tinapik ng Kaliwang Ministro ang kanyang balikat, kung sakaling kailanganin mo ng tulong sa hinaharap, magtanong ka lang. Salamat, Kaliwang Ministro. Matapos magsalita ng magalang si Julius Reed, bigla niyang sinabi, dahil hinahabol ako ng kanang ministro, bakit hindi siya lusot at mang-alap ng ebidensya? Tulungan mo sana ako pagdating ng panahon. Napakahusay. Tumango ang Kaliwang Ministro at humajijek, magpahinga ka muna. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1234, ang bisperas ng dakilang seremonya nag-aalala si Julius Reed na hindi siya namatay dahil sa pagkalason. Lumapit sa kanya ang Kaliwang Ministro. Dahil may tumulong sa paglutas ng bagay na ito, naging lubos na panatag si Julius Reed. Sa hindi inaasahan, naging totoo ang alitan sa pagitan ng mga chancellor ng The North Sea. Pero plano niyang personal na imbestigahan kung talagang magkaaway ang dalawa o kung sinusubukan lang nila siyang linlangan. Dahil sinabi ng Kaliwang Ministro na gusto niyang makilala ang hari ng Hilaga, hindi na kailangan ni Julius Reed ng anumang dahilan, maaari na lang siyang lumitaw sa paningin ng dagat Hilaga, buhay at maayos. Naghihintay siya. Naghihintay upang malaman kung tunay ang alitan sa pagitan ng dalawang chancellor ng The North Sea. Nag-iimbestiga si Julius Reed. Hindi rin naging tamad ang Kaliwang Ministro. Pagkalabas ng silid, tumunog ang cellphone ng Kaliwang Ministro. Ang tumatawag ay ang especially iyan ng North Sea na responsable sa pag-iimbestiga sa background ni Julius Reed sa Medicine King Valley. Nang masigurong walang tao sa paligid, sinagot ng Kaliwang Ministro ang tawag. Kaliwang Ministro, sa kabilang linya ng telepono, may narinig akong boses ng isang lalaki. Natuklasan namin ang isang sikretong file sa Medicine King Valley. Ipinadala ko na sa iyo ang mga detalye sa pamamagitan ng mga larawan. Kinukumpirma ng paunang verifikasyon na ang taong ito ay umiiral sa Medicine King Valley. Gayunpaman, dahil sa kanyang napakataas na talento, siya ay itinuring na isang nakatagong disipulo ng Medicine King, na iilan lamang ang nakakakilala. Naiintindihan ko. Ibinaba ng Kaliwang Ministro ang telepono at binuksan ang mga imahe. Ayon, may isang file. Ang isang institusyon tulad ng Medicine King Valley ay tiyak na may sarili nitong mga record. Pangalan, Jorvik Reed. Lalaki, 23 taong gulang. Disipulo ng ilang kataas-taasang nakatatanda ng medisina sa King Valley, mahusay sa iba't ibang kasanayan sa medisina, at tunay na nangunguna sa mga mandirigmang medikal. Kasalukuyang nangunguna sa mga Panginoon ng Medicinal Gate at Marshall Gate, ang magiging kahalili ng Medicine King.
Kalakip ang larawan ng maskarang suot ni Julius Reed. Sa pinagdugtong ng litrato at ng file ay isang bakal na selyo. Ang bakal na selyo ng Medicine King Valley. Hindi nakakapagtaka na ang kanyang talento ay napakapambihira. Tiningnan ng kaliwang ministro ang mga natatanging record ng labanan na nasa talaan at hindi napigil ang tumango, mukhang kaya mong pabagsakin ang kanang ministro. Tunay ngang tinutulungan ako ng tadhana, tinutulungan ako ng tadhana. Ang kaliwa at kanang mga ministro ay palaging hindi magkasundo. Ngunit ang kanilang mga tunggalian ay nakatago sa mga dilim. Nang ayanunsyo ng Everton Davenport ang kanyang mga plano na ibalik ang dating sigla ng bansa ay saka lamang hinubad ng dalawang matataas na opisyal ang kanilang mga maskara sa publiko. Matagal nang nahahati ang North Sea sa mga paksyong sibilyan at militar. Ang paggamit ng mga mandirigmang opisyal upang manakop at mga sibilyang opisyal upang mamahala ay ang karunungang nagamit na sa loob ng maraming siglo. Ngunit ayaw makita ng ministro ng kanan ang senaryo kung saan itinatago ang pana kapag nawala na ang mga ibon, at naluluto naman ang mga aso kapag namatay na ang kuneho. Gusto niyang linisin ang impluwensya ng kaliwang ministro sa North Sea. Hikayatin ang mga sibilyang opisyal. Tiyakin na, pagkatapos ng pagpapanumbalik ng North Sea, mananatili siyang kasing luwalhati ng kung ano siya ngayon sa tuktok ng DeMarco Mount. Ang pag-aabuso sa mga alagad ng kaliwang ministro ay halos katumbas ng pagpunit ng mga mukha. Ang kaliwang ministro ay hindi rin isang taong matatalo, iniisip niya na tipunin ang ilang commander ng militar upang matapos makapagtatag ng mga tagumpay, masecure niya ang kanyang kasalukuyang posisyon sa the North Sea at masugpo pa ang kanang ministro. Ang paglitaw ni Jorvik Reed ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Lipulin ang baliw na dragon. Personal na ipinagkaloob ang kasal ni Everton Davenport at iginawad ang titulong Hari ng Timog. Ang gayong magiting na mandirigma ay walang koneksyon sa kanang ministro. Isang pagkakataong galing sa langit. Natural lang na gusto siyang makuha ng kaliwang ministro. Dati, ang mga mandirigma ng North Sea ay paulit-ulit na natalo ng Mad Dragon, at inangkin ng Right Minister na ang Mad Dragon ay walang talo. Pero si Jorvik Reed, sa loob ng hotel, ang direktang pumatay kay Mad Dragon. Namamaga ang mukha ng kanang ministro dahil sa suntok. Sa pag-iisip nito, ang kaliwang ministro, hawak ang kanyang telepono, ay nagtungo sa maharlikang silid ng Everton Davenport. Gusto ko sanang ibalita sa inyo ang aking pagdating, nais kong makita ang kanyang kamahalan. Sabi ng kaliwang ministro sa katulong sa pintuan. Kasalukuyang nakikipag-usap ang kanyang kamahalan sa kanang ministro sa loob at hindi niya pinapayagan ang anumang panggugulo. Malamig na sinabi ng gwardya, paumanhin, huwag mo naman sana kaming pahirapan, kaliwang ministro. Ang tamang ministro. Nagulat ang kaliwang ministro, kailan siya dumating. 10 minuto ang nakalipas. Pagkasabi nito, nanatiling diretso ang tingin ng gwardya, walang balak na magbigay daan. Ang pagsingit papasok sa silid ng hari ay isang bagay na hindi kayang gawin ng kaliwang ministro. Napaisip siya sa sarili, ang kanang ministro ba ay gumaganap bilang kontrabida sa pamamagitan ng pag-akusa muna? O may iba pa ba siyang plano? Ngunit isang hakbang pa rin ang huli. Pabalik-balik na naglalakad ang kaliwang ministro sa pinto, walang humpay na nag-aanalisa sa kanyang isipan. Sa wakas, pagkalipas ng 10 minuto, lumabas ang ministro ng kanan mula sa silid tulugan. Kaliwang ministro, nandito ka rin ba para makipagkita sa kanyang kamahalan? Nang makita ang kaliwang ministro na paikot-ikot na naglalakad sa pintuan, medyo nagulat siya, maaari ko bang itanong, anong problema? Parehong may kanya-kanyang plano, at nang magkita-kita, pinag-iisipan ng bawat isa ang balak ng isa't isa. Sekreto. Mahinang sumanghal ang kaliwang ministro at naglakad papasok sa mga silid tulugan. Bumagsak na ang North Sea. Gayunpaman, pagdating sa Star City, nagawa pa rin nitong gamitin ang malalim nitong pamana at kontrol sa mga lokal na taga-pondo upang magtatag ng isang sistema ng palasyo na hindi gaanong naiiba sa Ivory Bay. Sa sandaling ito, tahimik na nakaupo si Everton Davenport at nangingisda sa tabi ng lawa ng Lotus, hawak ang isang pamangwit na purong ginto. Kamahalan. Huminto ang kaliwang ministro 10 metro ang layo mula sa kanya, malumanay na nagsalita. Sa takot na baka maistorbo niya ang mga isda sa lawa. May bumabagabag ba sa iyo? Si Everton Davenport, na nakasuot ng korteng kono na sombrero, ay nakaupo sa hagdan,
nakatingin sa lawan ng lotus sa harap niya. Pinalason ng kanang ministro ang isang tangkang pagpatay sa magiging manugang ng North Sea. Mabuti na lang at natanggap ko ang balita at nailigtas ko siya ng buong lakas. Lumuhad sa lupa ang kaliwang ministro, nakatiklop ang mga kamay, at same time na nagsabi. Kumusta ang lalaki? Nanatiling nakaupo ang Everton Davenport, nangingisda mula sa plataporma. Matapos ang aking medikal na paggamot, ligtas na siya ngayon sa panganib, sabi ng kaliwang ministro habang nakayuko ang ulo, at tuwang-tuwa na nagsasalita, ang kanang ministro, bilang nangunguna sa mga opisyal ng militar, ay talagang gumawa ng isang kasuklam-suklam na gawain. Dapat magsagawa ang kamahalan ng masusing investigasyon. Ito ang perpektong pagkakataon para pabagsakin ang kanang ministro. Ngunit matapos marinig ito, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkagulat ang Everton Davenport. Naguluhan ito sa kaliwang ministro. Nakagat ako. Sakalang itinaas ni Everton Davenport ang kanyang pamangwit, at direktang nakahuli ng isang malaking isda. Binabati kita sa kamahalan. Ipinahayag ng kaliwang ministro ang kanyang mga pagbati, bagamat sa loob-loob niya, sinusubukan niyang unawain ang mga intensyon ng emperador. Ang pagkalason ay pinangunahan ng aking utos. Tinanggal ni Everton Davenport ang kanyang korteng kono na sombrero, tumayo, at naglakad papunta sa kaliwang ministro. Inutusan ko lang siyang magbigay ng lason, hindi ko siya inutusang kumitil ng buhay. Kaya, tama ang sinabi mo. Matalino ang kamahalan. Bagamat naguguluhan ang kaliwang ministro sa loob, natuwa siyang marinig ang mga salitang iyon. Pero paano mo nalaman yan? Sa isang pangungusap lamang, winasak ng Everton Davenport ang saya ng kaliwang ministro. Lumuhad sa lupa ang kaliwang ministro, paulit-ulit na yumuko. Tahimik. Ang kanang ministro, upang matiyak ang sarili niyang mga interes, ay nagtangkang lasunin at patayin ang manugang ng North Sea. At ikaw, nang ahas kang maglagay ng especially iya sa tabi niya. Malamig na sabi ni Everton Davenport, wala ni isa sa inyo ang may mabuting dulot. Alam ng aliping ito ang kanyang pagkakasala. Sabi ng kaliwang ministro nang may bahid ng takot. Tunay ngang makapangyarihan ang sining ng isang emperador. Kumusta ang investigasyon sa kanyang pagkakakilanlan? Malakas na tanong ni Everton Davenport. Kamahalan, pakitingnan po ninyo. Naglabas ang kaliwang ministro ng isang mobile phone, at ipinakita ito gamit ang dalawang kamay. Nakapaloob doon ang lahat ng impormasyon. Matapos itong suriin, ibinalik ni Everton Davenport ang cellphone. Dahil walang problema, ikaw ang mamamahala sa paghahanda para sa nalalapit na seremonya ng pagpaparangal. Kailan? Medyo nagulat ang kaliwang ministro sa loob. Napaka-determinado. Bukas. Kumaway si Everton Davenport, tandaan mong ipahayag ito sa lahat ng sekta sa mundo. Bumalik ka, ipadala agad ang mga imbitasyon. Bukas, lilipad din si Baylor patungong Star City, kasama ang kanyang magiging asawa para dumalo sa seremonya. Malapit na ang pagpapanumbalik ng North Sea. Handa siyang gumastos ng malaki para sa isang magiting na kabayo. Para ipakita sa mundo kung gaano pinahahalagahan ng North Sea ang talento. Ang isang dayuhang nakapatay sa Mad Dragon ay maaaring maging marangal bilang hari. Anong mga kayamanan at kaluwalhatian ang maaaring makamit sa pamamagitan ng pagtagos sa bundok ng DeMarco? Dala ang malalaking gantimpala, halina kayong matatapang. Kailangan ng North Sea ng mga taong handang ayalay ang kanilang buhay para dito. Naiintindihan ko. Tumayo ang kaliwang ministro, yumoko, at umatras mula sa silid tulugan ni Everton Davenport. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1235 pag-aaksaya ng trabaho at mga yaman bagamat maliit ang isang maya, taglay nito ang lahat ng mahahalagang organo. Malawak ang rehiyon ng North Sea, hindi maihahambing sa Star City. Bagamat isang kilalang internasyonal na metropolis ang Star City, wala pa itong ikalimang sukat ng Ivory Bay. Ang maunlad na Ivory Bay ay isa sa pinakamasiglang kabisera sa mundo. Mula timog hanggang hilaga, kahit isa lang ang magmaneho, at malinaw ang kalsada, aabutin pa rin ito ng mga 3 oras. Siyempre, ang DeMarco Mount ay isang exception. Sinasabing, kailangan ng banal na Panginoon ng helikopter para lamang makapunta mula sa malaking bulwagan patungo sa banyo. Gayunpaman, sa Star City,
Ang North Sea Royal Court ay mayroong parehong mansyon ng kaliwang ministro at mansyon ng kanang ministro. Lahat ng pangunahing pinuno ng militar ay mayroon ding sariling mga mansyon. Bagamat hindi kalakihan, at siksikan. Kahit papaano ay ikinagulat pa rin ni Julius Reed ang kompletong pagpaplano ng arkitektura. Tunay nga, ang Everton Davenport ay hindi isang simpleng karakter. Pagkalabas ng silid, naglakad-lakad si Julius Reed sa loob ng North Sea Royal Court. Ang lokasyon nito ay lubhang lihim, hindi ito matagpuan ng mga tagalabas. Parang Ravencrest Manor iyon. Bukod dito, ang Royal Court ay ganap na sarado, ang tanging paraan upang makapasok ay sa pamamagitan ng gate sa harap. May mga nakikita at nakatagong bantay sa tarangkahan, binabantayan ng 3 Grandmaster. Pagdating niya, partikular na binigyang pansin ni Julius Reed ang posisyon ng Royal Court, ngunit hindi pa rin niya ito matandaan. Ang kalsadang panlabas patungo sa Royal Court ay napakaliko-liko. Nahihilo ang isa, ngunit nang makapasok ang isa sa loob ng Royal Court, agad na kumalma ang mga gwardya. Lahat ng nandito ay taga North Sea, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga tagalabas na makikisalamuha. Kapatid, tulungan mo ako. Lumabas si Julius Reed mula sa kanyang silid patungo sa maluwang na patio ng North Sea at nakita ang maraming taong abalang-abala sa pagtatrabaho. Ang mga taong ito ay pawang nakasuot ng asol at puting damit pantrabaho, na may bordadong gintong dragon na sumisimbolo sa North Sea. Kapatid, tinatawag kita, hindi mo ba ako narinig? Nang dumating ang pangalawang boses, lumingon si Julius Reed. Sa harap niya ay nakatayo ang isang payat na lalaki. Ang iba ay may isang kuko sa kanilang gininto ang dragon, ang lalaking ito ay may 2. Tumayo ang payat na lalaki na ang mga kamay ay nasa balakang, sinusuri siya. Kinakausap mo ba ako? Itinuro ni Julius Reed ang sarili, habang nagtatanong ng may pag-aalinlangan. Walang ibang tao sa paligid, malamang kinakausap siya ng payat na lalaki. Pero hindi naman nila kilala ang isa't isa, bakit pa nila sinubukang magkakilala? Gusto ba niya itong turuan kung paano magtrabaho? May iba pa bang tao rito bukod sa iyo? Kumunot ang noo ng payat na lalaki, ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagalaw, bago ka lang ba rito? Oo, at ikaw ay, nagkunwaring walang alam si Julius Reed, at magalang na nagtanong. Ako ay mula sa Ministry of Public Works. Bahagyang tumigil ang payat na lalaki, isang mababang opisyal sa ilalim ng Minister of Public Works, maaari mo akong tawaging Larkin Weather. Larkin, nagpakita si Julius Reed ng isang mapang-akit na mukha, at sabay na hinawakan ang kamay ni Larkin Weather, inaasahan ko ang iyong gabay. Ha, walang problema kung tutulong ka, halika rito at tumulong ka muna. Si Larkin Weather, na tinatawag ng isang tao na kapatid, ay agad na sumilay sa tuwa. Itinuro niya ang mga tulos na kahoy na hindi kalayuan at nagbilin, may 10 tulos doon, tulungan mo akong ilipat ang mga ito sa bukas na espasyo sa harap. Sige, nag-aalala si Julius Reed na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mang-alap ng impormasyon, at ang pakikipagkita kay Larkin Weather ay isang perpektong pagkakataon upang makahanap ng mga pahiwatig ng pahilig. Sylvester, maya-maya lang, biglang may malakas na sigaw na narinig. Sige, nandito na ang amo. Sige lang, magtrabaho ka na, sasamahan kita pagkatapos ko rito, walang magawang sabi ni Larkin Weather ngunit sumagot pa rin, papunta na si Lord Ridge. Ang tumatawag kay Larkin Weather ay isang mataba na lalaki, mga 30 taong gulang. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at nakita ang isang ginintoang dragon na may 3 kuko na nakatato sa katawan ng matambok na lalaki. 3 kuko, isa ng pangunahing miyembro. Malayong-malayo kaysa kay Larkin Weather, na mayroon lamang gininto ang dragon na may 2 kuko. Nang makitang masigasig ang lahat sa pagtatrabaho, itinaas ni Julius ang kanyang manggas at naglakad papunta sa kahoy na tulos. Isang kamay, isang tulos. Mga tulos na kahoy, 1 metro ang diametro at 10 metro ang haba, ay walang kahirap-hirap niyang binuhat. Mabuti na lang at abala ang lahat, at walang nakapansin sa kanyang pambihirang pag-uugali. Kung hindi, siguradong magugulat sila. 5 round trip. Ang lahat ng 10 tulos na kahoy ay inilagay sa bakanteng lupang iyon. Dahil wala nang ibang magawa, naupo roon si Julius at hinintay si Larkin Weather. Mga 10 minuto ang lumipas. Bumalik si Larkin Weather na malungkot ang mukha.
Nasaan ang mga nakataya? Ngunit nang makarating siya sa lugar kung saan nakaimbak ang mga tulos na kahoy, si Julius na lamang ang natira. Wala talagang nakataya. Kuya, natapos ko na silang lahat. Itinuro ni Julius ang bakanteng lupa na mahigit 500 metro ang layo at nakangiting sinabi, mukhang galit ka. Sino ang nang-api sa iyo? Huwag mo nang banggitin yan. Tinapik ni Larkin Weather ang balikat ni Julius. Bro, hindi ko alam na ganito ka pala kaakma. Mula ngayon, samahan mo na lang ako, at sisiguraduhin kong magiging komportable ka. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay bamantong hininga siya. Kapatid, mayroon ka bang anumang bumabagabag sa iyo na maaari mong ibahagi sa akin? Pinagpag ni Julius ang kanyang mga kamay at umupo sa tabi ni Larkin Weather. Ikaw, lumingon si Larkin Weather para suriin si Julius at medyo malungkot na sinabi, kalimutan mo na yan. Dahil magkasundo tayo at bago ka lang dito, paalala lang sayo. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang tao sa malapit, saka bamulong, yung matambok na lalaking tumawag sa akin kanina ay si Javier Ridge, anak ni Elliot Ridge, ang ministro ng revenue. Dapat mo siyang layuan sa isang ordinaryong araw. Walang kwenta ang matabang lalaking yun. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dumura siya sa lupa. Tway, ganito kalaki ang North Sea, pero napakasalimuot. Tanong ni Julius nang may malaking interes, kung gaya ng sabi mo, hindi ba magkasundo ang kaliwang ministro at kanang ministro natin? Kung ang isang anak lang ng ministro ng rentas ay maglalakas loob na magbigay ng kanyang kapangyarihan, paano naman ang dalawang ministrong iyon? Pagkarinig sa mga salita ni Julius, pinagpawisan ng malamig si Larkin Weather. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Julius, lumingalinga para siguraduhing walang nakikinig, at saka mahinang sinabi, mag-ingat ka sa sasabihin mo, baka mapahamak ka. Pero tama ang hula mo, hindi talaga magkasundo ang kaliwang ministro at kanang ministro, at mahigit 1 o 2 araw na itong ganoon. Pagkatapos sabihin iyon, ipinaalala sa kanya ni Larkin Weather, tandaan mo, manahimik ka. Ang gulo ay nagmumula sa dila. Kung may makakarinig sa iyo na may balak na manakit, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Salamat, kapatid. Hinanap ni Julius ang sarili at hinugot ang isang perlas, at iniabot ito kay Larkin Weather, kapatid, kaninong tauhan ka? Huwag mo nang banggitin yan. Kinuha ni Larkin Weather ang perlas, pinyunas ito sa kanyang damit, at masayang itinago sa kanyang bulsa. Maganda ito. Alam na alam ng mga tao mula sa North Sea ang kanilang mga perlas. Hindi ako taong gusto ng kahit sino. Itinuro niya ang isang lalaking malapit na mukhang supervisor, nakikita mo ba siya? Si Nancy Ophelia, ang alipors ng kanang ministro, na laging nagpapahirap sa aming magkakapatid. Sa tabi niya, si Horatio Martin, ang tauhan ng kaliwang ministro. Kapatid, bakit hindi ka pumili ng panig? Nagtatakang tanong ni Julius. Tilang ang malabo ang tubig ng North Sea. Hindi ako kwalipikadong pumili ng panig. Nag-aaway sila ng lantaran at palihim, at kami ang nagdurusa. Tuwing unang araw ng buwan, pumupunta sina Nancy Ophelia at Horatio Martin para mangolekta ng pera. Nagtatrabaho kami ng husto para sa maliit na sweldo, na karamihan ay napupunta sa mga kamay ng mga walang kwentang iyon. Bamantong hininga si Larkin Weather at nagpatuloy, kamakailan lang, sino ang nakakaalam kung saan nanggaling ang isang manugang mula sa North Sea, na nagtipon ng mga sundalo para magtayo ng command post para sa kanya. Ang sanggit na lalaking ito, gumagawa ng gulo at nagsasayang ng mga resources. Kayong dalawa, anong ginagawa ninyo? Nagpapabiya ba kayo? Habang nag-uusap sina Julius at Larkin Weather, biglang naglakad papalapit sa kanila si Nancy Ophelia, na may hawak na latigo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1236, Pagbibigay ng mga regalo, Lord Ridge. Nang makita si Nancy Ophelia, si Larkin Weather ay napatalon mula sa lupa na parang nakakita ng multo. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang dahan-daang tapikin si Julius Reed gamit ang kanyang paa. Palihim na tinawag ng lahat sina Nancy at Horatio Martin na black and white impermanence. Sa halip na kumitil ng buhay, humingi ng pera ang dalawang ito. Larkin Weather, nais ng kamahalan na magtayo ng plataporma ng pamumuno para sa The North Sea sa The North Sea. Nagpapabiya ka ba rito? Dumating si Nancy Ophelia,
pinangungunahan ang ilang mga tauhan ng North Sea, habang may hawak na mahabang latigo at nagyayabang na pasulong. Lord Ridge, kararating ko lang galing sa bahay ni Lord Ridge, ipinapaliwanag ko ang mga patakaran sa mga bagong kapatid. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Larkin Weather. Dahil nahuli ni Nancy Ophelia na nagpapabeya, natakot siya na hindi maiiwasan ang isang latigo. Sigurado naman, pagkarinig nito, agad na namula ang mukha ni Nancy Ophelia. Mahina siyang sumangot, hawak ng kanang kamay ang latigo habang malamig na nakatingin kay Larkin Weather. Nako, mukhang nangangati ka na sa gulo. Kailangan pa ba naming ituro sa iyo ang mga patakaran? Ang latigo sa kamay ko ang patakaran. Pagkatapos noon, iniunat niya ang latigo at iwinaksi ito diretso kay Larkin Weather. Pumikit si Larkin Weather, inihahanda ang sarili para sa masakit na parusa. Ngunit ang latigo ay hindi dumating gaya ng inaasahan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nang hina ang kanyang mga binti sa takot. Nakita niya, biglang hinawakan ng binata na kausap niya ang latigo sa kamay ni Nancy Ophelia. Maaari ba itong mangyari? Baka bugbugin siya hanggang mamatay. Ano ang sinusubukan mong gawin? Pinaikit ni Nancy Ophelia ang kanyang mga mata, isang mapanlin lang na balak ang lumitaw. Sa likuran niya, binunot ng mga tauhan ng North Sea ang kanilang mga espada. Biglang naging nakamamatay ang kapaligiran. Lord Ridge, bago lang siya at hindi niya alam ang mga patakaran, ikaw. Kalokohan. Kung hindi niya alam ang mga patakaran, sisiguraduhin kung matututo siya. Putol ni Nancy Ophelia kay Larkin Weather, bahagyang kumunot ang mga labi. Nako, ngayon ay ituturo sa iyo ni Lord Ridge ang mga patakaran. Hinailan niya ang latigo, pero hindi bumitaw si Julius Reed. Lumubog ang ekspresyon ni Nancy Ophelia. Kawalang-galang ito, hiwain siya hanggang mamatay. Hindi pa tapos ang kanyang mga salita nang sumugod ang mga gwardya ng North Sea. Sa sobrang takot ni Larkin Weather ay bumagsak siya sa lupa. Teka, ngunit nang akmang aatake na ang mga gwardya, mabilis na sumigaw si Nancy Ophelia para pigilan sila. Nakita niya, hawak ni Julius Reed ang isang luminous pearl. Malaki. Sa sigaw niya, mabilis na tumabi ang mga gwardya. Bago lang ako rito at hindi pamilyar sa mga patakaran, patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Iniabot ni Julius Reed ang luminous pearl, bahagyang yumuko, nagdulot ako ng abala sa iyo. Ito. Laming-galing si Nancy Ophelia sa paligid, ngunit tinanggap pa rin niya ito. Ang galing naman. Ang galing. Sa sandaling nasa kamay na niya ito, alam na niyang napakahalaga nito. Kung i-convert sa dayuhang pera, ang isang perlas na tulad nito ay nagkakahalaga ng kahit ilang milyon. Mayaman ang North Sea, ngunit ang lahat ng kayamanan ay hawak ni Everton Davenport, ang kaliwang ministro, at ang kanang ministro. Ang isang tulad ni Nancy Ophelia ay kumikita lamang ng humigit kumulang ilang daang libo sa katumbas na dayuhang pera kada buwan. Bigla na lang siyang nakatanggap ng perlas na nagkakahalaga ng 1,000,000, paanong hindi siya matutuwa? Binata, ano ang apelyido mo? Tinimbang ni Nancy Ophelia ang luminous pearl sa kanyang kamay, mabilis na tumatakbo sa kanyang utak ang mga iniisip. Sa North Sea, sino mang makakagawa ng ganito kagandang bagay ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Ngunit nakita na niya ang lahat ng mga supling sa maharlikang korte, at wala nang ibang binatang nauna sa kanya. Ang luminous pearl ay parang isang mainit na patatas na medyo nag-iwan kay Nancy Ophelia ng kawalan. Kunin ba, o hindi? Natulala rin si Larkin Weather. Kakabigay lang sa kanya ng binata ng perlas. Tapos ngayon ay humuhugot na naman siya ng ganito kalaking nagliliwanag na perlas. Sa aking mapagpakumbabang tao na nagngangalang Julius Reed, nagkataon lang na ang namamahala sa lugar na ito ay naghahanap ng manugang, at akmang-akma ako sa papel na ito dahil ako ang nagpapakasal sa pamilya. Mabilis na pinabulaanan ni Julius Reed ang pag-aalala ni Nancy Ophelia. Isa itong maliit na tanda ng mabuting kalooban, at umaasa ako na mas marami pa ang iyong pangangalaga sa hinaharap. Isang manugang na ikinakasal sa pamilya. Nang marinig ito, mabilis na isinilid ni Nancy Ophelia ang luminous pearl sa kanyang dibdib, habang inililibot ang kanyang mga mata sa paligid. Maraming mga tagapamahala sa North Sea, at itinuring din niya ang kanyang sarili na isa. Pero isa na may anak na babae. Hindi niya matandaan ang mga sandaling iyon.
Ngunit ang paghukay ng masyadong malalim dito ay tila napakawalang galang. Ngunit hindi kayang magpakita ng ngiti sa mukha. Dahil sa pagkakaroon ng akses sa gayong kayamanan at sa pagkakakilala sa isang nag-aasam na binata, lubos na nasiyahan si Nancy Ofelia. Napakahalagang regalo, ako, ang iyong kapatid, ay tunay na hindi karapat-dapat. Nagkunwari siyang nahihiya, mula ngayon sa North Sea, ituring mo akong kaibigan mo. Maliit na tanda lamang ng mabuting kalooban. Sa totoo lang, isa rin akong negosyante sa labas. Ang isang maningning na perlas, na ipinagkaloob sa isang haligi ng North Sea na tulad mo, Lord Ridge, ay isang karangalan para sa perlas. Tumanggaw si Julius Reed ng nakangiti. Bukod pa rito, hindi ba't ang kagalakan ng mayayaman ay matatagpuan sa kanilang mga pagkalugi? Kapatid, walang hanggan ang kinabukasan mo. Nagmura si Nancy Ofelia sa loob-loob niya, pero hindi tumigil ang papuri niya. Sige na, maging abala na kayo. Mag-host ng isang engranding seremonya ang North Sea Horse Master dito bukas, at kailangan kong pangasiwaan ang mga manggagawa araw at gabi. Pagkatapos magsalita, humarap siya kay Larkin Weather, alagaan mong mabuti ang kapatid na ito, kung kahit kaunti ay hindi siya komportable, papanagutin kita. Maraming kilalang mga ngalakal sa labas ang may koneksyon sa North Sea. Tila mayaman ang binatang ito sa harap niya at nagpapakasal sa North Sea na naghahangad na makamit ang isang bagay na makabuluhan. Total, kapag ang isang tao ay may labis na pera, hindi na nito natutugunan ang mga pagnanasa. Opo, Ginoong Ridge. Lubhang nalitaw si Larkin Weather. Ilang sandali lang ang nakalipas, tensyonado ang lahat, tapos ngayon bigla na lang silang naging magkapatid. Marahil, iyan ang kapangyarihan ng cash ability. Lord Ridge, sa totoo lang, mayroon akong isa pang luminous pearl na mas maganda ang kalidad at mas malaki ang sukat. Hindi ko lang ito nadala, ipapadala ko ito sa iyo mamayang hapon. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang mga kamao bilang paggalang, at humahanga na nagsalita, ang pagiging kaibigan ni Lord Ridge ay isang tunay na karangalan para sa akin. Nako, malaking pasasalamat ko dyan, kapatid. Sige na, gawin mo na ang mga gawain mo, ako na ang bahala sa konstruksyon. Umalis si Nancy Ofelia na may ngiti sa labi, inihatid ang mga gwardya ng North Sea palayo, lubos na nasiyahan. Pagkaalis niya, nagsimulang magkalkula si Julius Reed sa kanyang puso kung paano guluhin ang North Sea tungo sa isang kaguluhan. Horatio Martin at Nancy Ofelia, ano nga ba ang kanilang relasyon? Hinailan niya si Larkin Weather palayo, mukhang nag-aalala, kung malalaman ni Horatio Martin ang tungkol sa pakikipagkaibigan ko kay Nancy Ofelia, maituturing ba iyon na pagpanig sa kanang ministro? Oo naman, sigurado. Same time na tumanggaw si Larkin Weather, at nagpayo, siguraduhing huwag itong i-broadcast. Kapag nalaman ito ni Horatio Martin, pareho tayong mapapahamak. Talaga, manugang din ako nakasal sa pamilyang North Sea. Hindi ba't kailangan pa akong respetuhin ni Horatio Martin? Naisip ni Julius Reed, wala na ba talagang kwenta ang North Sea Horse Master? Malinaw na hindi man lang iyon itinuring ni Larkin Weather na isang posibilidad. Sa tingin mo ba ikaw ang North Sea Horse Master? Tinapik ni Larkin Weather ang balikat ni Julius Reed, kapatid, napakalalim ng tubig ng North Sea. Ngayong nasa proteksyon ka na ni Nancy Ofelia, kahit papaano ay hindi ka na maaapi. Pagkatapos magsalita, hindi niya nakalimutang ipaalala, siguraduhin huwag mong ipaalam kay Horatio Martin ang tungkol dito. Sige, tumanggaw si Julius Reed, sabay sabi, Larkin, pwede mo bang palihim na tawagan si Horatio? Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Kumunat ang noo ni Larkin Weather at sinabing, huwag kang gumawa ng gulo para sa sarili mo. Mayroon akong kaunting kakilala sa anak ng kaliwang ministro, si Bright King. Tulungan mo akong tawagan si Horatio ng palihim, at huwag nating hayaang makita ni Nancy Ofelia. Sa ganoong paraan, wala tayong masasaktan na panig. Itinuro ni Julius Reed ang isang figure na hindi kalayuan, samantalahin na ngayon na wala si Nancy Ofelia at kumilos kaagad. Sige, maikli ang mga humahawak sa kamay ng iba. Pinadyak ni Larkin Weather ang kanyang paa at mabilis na naglakad patungo kay Horatio Martin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1237 Pagpukaw di nagtagal. Lumitaw si Horatio Martin sa isang sulok ng patio.
Kasama si Larkin Weather. Ano ba ang binabalak mo, bata? Sinasabi ko sa iyo, kapag sinubukan mo akong lokohin, papatayin kita. Si Horatio Martin, sa tulong ng kaliwang ministro, ay sanay naman dahil sa mga tao at naglalakad ng nakataas ang ilong. Parang si Nancy Ophelia lang. Walang naging mabuting balak ang dalawa. Ginoong Martin, may kaibigan po ako na gustong makipagkita sa inyo. Sabi niya, kaibigan daw siya ng anak ng kaliwang ministro at ayaw niyang makita si Manager Ophelia, sabi ni Larkin Weather, halos matapilok. Ang kaliwa at kanang mga ministro ng North Sea ay nasangkot sa isang labanan para sa kapangyarihan, kung saan halos lahat ng opisyal na posisyon ay nahati sa pagitan ng dalawang paksayon. Si Nancy Ophelia ang dakilang katiwala, at si Horatio Martin ang pangalawang katiwala. Pareho silang namamahala sa pangangasiwa at pag-aasikaso sa libu-libong tao sa the North Sea. Nagsasama-sama lang sila para sa mga pangunahing kaganapan tulad ng pagtatayo ng signal tower. Kung hindi man, bawat isa ang namamahala sa salit-salit na mga araw. Tila isa itong pahiwatig na kasunduan, hindi sila nakikialam sa isa't isa. Naglilingkod ako sa kanyang kamahalan tulad ng ginagawa ni Manager Ophelia. Ano ang napakasikreto na hindi ito maaaring pag-usapan ng hayagan at kailangang palihim na ipaalam? Medyo naiinis na sabi ni Horatio Martin, sa tingin ko kailangan kang turuan ng leksyon. Ginoong Martin. Nang malapit nang magwala si Horatio Martin, dahan-daang lumitaw si Julius Reed, na may hawak na isang luminous pearl. Ikaw ay, nang mapunta ang mga mata ni Horatio Martin sa luminous pearl, nanlaki ang mga mata nito. Ang yaman naman. Ang mga taong naninirahan sa tabi ng North Sea sa buong taon ay lalong sensitibo sa mga alahas. Ako si Jorvik Reed, at ngayon ay iniaalok ko sa iyo ang luminous pearl na ito, Mr. Martin. Nakangiting sabi ni Julius Reed, habang humahakbang paarap, para maiwasan ang atensyon ni Manager Ophelia, kinailangan kong gamitin ang taktikang ito, at umaasa akong hindi mo ako sisisihin. Para sa akin. Halos magulo ang mga salita ni Horatio Martin. Itong bagay na ito, nagkakahalaga ito ng halos 10 milyong dolyar ng US. Sigurado ka, hindi mo ako niloloko, di ba? Kumikinang ang mga mata niya na parang asong nag-aalab sa init ng makakita ng asong babae. Tila wala nang ibang nakikita sa mga mata niya. Siyempre naman. Iniabot ni Julius Reed ang luminous pearl kay Horatio Martin, isang maliit na tanda ng pasasalamat, tanggapin mo na lang. Sa totoo lang, kaibigan ako ng anak ni Bright King. Noong una, pumunta ako sa the North Sea para tulungan ang kaliwang ministro na paksain ang mga alipores ng kanang ministro. Ngunit sino ang mag-aakala na sa aking pagdating, maririnig ko ang kakilakilabot na balita ng pagkamatay ni Master King. Habang sinasabi niya ito, nakayuko ang kanyang ulo, malungkot ang kanyang mukha, napakabuting tao ni Ginoong Hari. Hindi ko alam kung sino ang magiging ganito kalupit para gawin iyon. Gayunpaman, nang personal na inasikaso ni Julius Reed si Bright King, tila hindi niya sinabi ang mga ganoong bagay. Kapatid, kumalma ka. Wala talagang pakialam si Horatio Martin kung buhay pa o patay na si Bright King. Pero dahil ganoon ang sinabi ng kabilang panig, pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Kinukuskus ang kanyang mga pulang mata. Noon lang niya nagawang pumikit. Gayunpaman, sinabi mong pumunta ka para tulungan ang kaliwang ministro na paksain ang mga alipores ng kanang ministro. Laming-galinga si Horatio Martin, isa ka ba sa mga tauhan ng kaliwang ministro? Siyempre naman, kumaway si Julius Reed ng kamay para senadoryasan si Larkin Weather na tumabi. Kahit na determinado siya sa pagharap sa kamatayan, ayaw pa rin niyang saktan ang mga taong may tapat na puso. Sa huli, ang 3 taon niyang pagpapakasal sa pamilya Radcliffe ang nagpamukha sa kanya na isa na lamang ordinaryong tao. Nagdagdag ito ng bahid ng pagkatao sa kanya. May ipapakita ako sa iyo. Inilahad ni Julius Reed ang kanyang kamay, at ibinunyag ang isang butil na gawa sa kahoy. Ito ay, sa kaliwang ministro mismo ito. Paano ito napunta sa mga kamay mo? Gulat na bulalas ni Horatio Martin, habang nanlalaki ang mga mata. Matapos kumpirmahin ng ilang beses, napagtanto niyang hindi siya nagkakamali. Ang butil na ito ay talagang isang bagay na dala ng kaliwang ministro. Isang itim na butil na gawa sa kahoy. May kakaibang disenyo rito.
Sinasabing personal itong ibinigay ng hari. Sumenya si Julius Reed ng katahimikan, isa akong lihim na especially iyan na ipinadala ng kaliwang ministro, na pumapasok sa kampo ng kanang ministro upang mangalap ng ebidensya. Sa totoo lang, naaga niya ang butil sa palso ng kaliwang ministro nang pinapainom siya ng gamot ng kaliwang ministro. Sa kanyang pagkataranta, hindi ito napansin ng kaliwang ministro ng mga sandaling iyon. Lubos na sikreto ang bagay na ito, ikaw lang ang nakakaalam. Kapag kumalat ang balita, tiyak na mamamatay ka. Si Julius Reed, hindi tulad ng kung paano niya tinatrato si Nancy Ophelia, ay gumamit ng pananakot kay Horatio Martin. Naiintindihan ko, nanginginig na kinuha ni Horatio Martin ang luminous pearl at ibinalik ito kay Julius Reed. Binata, hindi ko talaga matatanggap ang ganito kalaking regalo. Basta't magsasalita ka ng ilang magagandang salita para sa akin sa harap ng kaliwang ministro, masisiyahan na ako. Ang mga butil na gawa sa kahoy ng kaliwang ministro ay nanatili sa kanyang katawan sa loob ng maraming taon. Ngayon, sa kanyang pagkagulat, lumitaw ang mga butil na ito sa binata sa kanyang harapan, na nagpapahiwatig kung gaano ito pinahahalagahan ng kaliwang ministro. Sa ganitong panahon, ang pagtanggap ng regalo mula sa kanya, hindi ba't parang paghingi na rin iyon ng kamatayan? Hindi mahalaga, may ibang gamit ang luminous pearl na ito. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed habang nakakuyom ang mga kamay sa likuran, mamaya, ipagmalaki mo ang luminous pearl na ito sa harap ni Nancy Ophelia para pukawin siya. Pero tandaan, hindi ikaw ang dapat unang umatake. Kung siya ang umatake, ipapaalam ko sa kaliwang ministro at sasamantalahin ko ang pagkakataong mamagitan sa harap ng hari. Talaga bang kikilos ang kaliwang ministro? Medyo hindi sigurado si Horatio Martin. Lihim na nakipaglaban ang kaliwa at kanang mga ministro sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ito kailanman umabot sa isang lantaran na labanan. Ipapakita na ba nila ngayon ang kanilang mga pangil? Biglaan ang sitwasyon, at si Horatio Martin ay talagang hindi handa. Nalalapit na ang pagbabalik ng North Sea, at walang hinihintay ang oras. Bukod dito, gumawa na ng hakbang ang kanang ministro. Lumingon si Julius Reed at bumulong. Ngayon, pumunta ang kaliwang ministro sa silid tulugan ng hari upang akusahan ang kanang ministro. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang magtanong-tanong. Pagkatapos magsalita, iminuwestre niya gamit ang kanyang kamay, tandaan ang mga sinabi ko, dapat mong pukawin si Nancy Ophelia na gumawa ng hakbang bago mamayang gabi. Oo, si Horatio Martin, na hindi na mayabang at dominante, ay masunuring umalis. Pagkaalis niya, nagmadaling lumapit si Larkin Weather, bakas sa mukha niya ang gulat. Bro, paano mo nagawa yan? Gusto mo na bang mamatay? Inalis ni Julius Reed ang dati niyang walang kwentang kilos. Ayoko, nagulat si Larkin Weather, dahil ang ugali ng binata ay tuluyang nagbago mula sa ilang sandali lamang ang nakalipas. Maaari ba itong maging? Ayoko rin. Tumawa ng malakas si Julius Reed. Sus Mariosep, tinakat mo ako ng husto. Nakahinga ng maluwag si Larkin Weather, basang-basa ng pawis ang likod niya. Sa loob ng lugar ng konstruksyon ng plataporma ng pagtitipon, lalong naramdaman ni Horatio Martin na may mali. Kung mag-aaway ang kaliwa at kanang mga ministro, hindi makatuwiran na piliin ang sandaling ito. Sunod-sunod nang dumating ang mga dignitaryo. Bukas, ang mga makapangyarihan mula sa buong lupain ay naroroon na. Ang paggawa ng eksena sa harap ng mga tagalabas, hindi ba't parang pagpapakamatay iyon? Hinding-hindi iyon papayagan ng hari. At ang kaliwang ministro ay masyadong matalino para gumawa ng isang bagay na napaka hindi makatwiran. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang nasasakupan na nasa malapit, bantayan ninyo ang mga bagay-bagay dito at sabihin ninyo sa kanila na magtrabaho ng mas mabilis. Aalis ako sandali, may aasikasuhin ako. Sige lang, Boss Martin. Dali-daling dumampot ang nasasakupan ng latigo at sumigaw sa mga manggagawa, igalaw ninyo, bilasan ninyo ang trabaho. May mga kaibigan si Horatio Martin. Ang maharlikang korte ng North Sea ay hindi masyadong malaki o masyadong maliit. Dahil 5 o 6 na taon na siyang nandito, kilalang-kilala na niya ang mga gwardya ng silid tulugan ng Everton Davenport. Sylvester, matapos tawagan ang kanyang matandang kaibigan, palihim na nagtanong si Horatio Martin, naka-duty ka ba ngayon?
May shift ako sa umaga, pero natapos ko na ang trabaho ko para sa tanghali. Sinagot ito ni Sylvester sa telepono. Ang mga gwardya ng silid tulugan ay nagtrabaho sa 3 shift. 8 oras bawat isa. Nakipagkita ba ang kaliwang ministro sa hari? Sabik na tanong ni Horatio Martin. Kinaumagahan, narito ang kanang ministro at ang kaliwang ministro, at tila nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Nang umalis sila, pareho silang mukhang nalulungkot. Kagagaling lang ni Sylvester sa kanyang tungkulin at nasaksihan niya ang masayang pagdating ng 2 punong ministro at malungkot na pag-alis. Salamat. Tinapos ni Horatio Martin ang tawag at kinuha ang hawak niyang luminous pearl. Nancy Ophelia, matagal ko nang inaasam na kunin ang posisyon mo bilang Grand Steward. Pagkatapos niyang sabihin ito, naglakad na siya papunta sa construction site. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1238, tuwang-tuwa si pangalawang direktor Horatio Martin. Alam niya, dumating na ang kanyang panahon para makamit ang mga dakilang bagay. Magkasalungat ang kaliwa at pangalawang ministro, ngunit hindi pa nila kailanman hayagang pinutol ang ugnayan. Ngayon, ang kaliwang ministro ay naghahanda na para sa kanyang hakbang, at siya, si Horatio Martin, ang nangungunang grupo. Dahil sa karangalang ito, nakaramdam siya ng walang kapantay na pananabik sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nakatayo si Manager Ophelia na ang mga kamay ay nasa kanyang balakang, sumisigaw ng mga utos mula sa mataas na plataporma. Si Haring mismo ang nag-utos ng pagtatayo ng platapormang namamahala sa mga punto, kaya walang nang ahas na magpabeya. Bilisan mo, hampas. May isang taong nabagal ng kalahating hakbang, at hinampas sila ni Manager Ophelia ng latigo. Array. Ang taong tinamaan ay nagpakita ng madugong marka sa kanilang katawan, at napilitan silang bumilis. Matandang Ophelia, nakakuha ako kamakailan ng isang kayamanan. Umakyat si Horatio Martin sa hagdan patungo sa plataporma, hawak ang luminous pearl na ibinigay sa kanya ni Julius Reed. Nabalitaan kong isa kang dalubhasa sa pagtatasa, pwede mo ba akong hanapin? Lumapit siya kay Manager Ophelia na may mapang asar na ekspresyon sa mukha. Mahinang sumanghal si Manager Ophelia, nagsimulang bamulong sa sarili. Hindi sila gaanong nag-uusap ni Horatio Martin sa mga ordinaryong araw, nanatili silang mag-isa nang hindi nakikialam sa isa't isa. Pagdating sa trabaho, ang mga nasasakupan nila ang palaging nakikipag-usap ng pribado. Anong kabaliwan ang nangyari kay Horatio Martin ngayon? Pero nang tignan niyang mabuti, bahagyang naningkit ang mga mata ni Manager Ophelia. Napakagandang bagay talaga nito. Mas malaki ito ng malaki kaysa sa kanya. Kuya Martin, mukhang yumaman ka na. Saan mo naman ninakaw ito? Tanong ni Manager Ophelia na may bahagyang pang-aasar. Magyayabang sa harap ko, pero medyo mausisa at naiinggit talaga siya. Sa totoo lang, galing iyon sa isang bagong lalaki, na nagngangalang Jorvik Reed. Ibinigay niya ito sa akin, tapat na sagot ni Horatio Martin, gaya ng itinuro sa kanya ni Julius Reed. Medyo nagtatanong siya ng may bahid ng pang-aasar, kumusta naman, Manager Ophelia, siguradong binigyan ka rin ng binata. Bakit hindi mo ipakita at tingnan natin? Jorvik Reed. Nang marinig ang pangalang ito, nakaramdam si Manager Ophelia ng paglubog sa kanyang puso. Ang kupal na yon, hindi ba't kakabigay lang niya sa kanya ng regalo? Ibinigay niya naman, at talagang mahalaga ito. Pero kumpara sa nasa kamay ni Horatio Martin, medyo mahina ito. Ang mga tao ay laging may tendensyang magkumpara. Kung ipapakita niya ang sa kanya, tiyak na magiging katatawanan siya para kay Horatio Martin. Wala ako niyan. Umiling si Manager Ophelia, at medyo sarkastiko niyang sinabi, binabati talaga kita sa pagkakaroon ng ganitong kayamanan. May aasikasuhin pa ako, pasensya na. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang umalis ng plataporma, nag-aalab sa galit. Habang iniisip ito ni Manager Ophelia, lalong lumalala ang kakaibang pakiramdam. Yung Jorvik Reed na yon, di ba sabi niya magpapadala siya sa kanya ng mas malaki mamayang hapon? Paano napunta kay Horatio Martin ang luminous pearl? Naglakad-lakad siya at dumiretso sa construction area kung saan naroon ang Larkin Weather. 1 kilometro ang layo ng 2 lugar, na hindi naman ganoon kalayo. Panahon sa Larkin. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating si Manager Ophelia, may dalang latigo,
sa likuran ni Larkin Weather, na nag-aalab sa galit. Sumigaw siya ng malakas. Hampas. Isang latigo ang pumutok. Nabutas ang likod ni Larkin Weather, pumutok ang laman. Aray! Si Larkin Weather, na nagtatrabaho noon, ay natisod at natambo sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Manager Ophelia. Nang makita niyang si Manager Ophelia ang bumangga sa kanya, mabilis siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Tagapamahala na si Ophelia. Nasaan si Jorvik Reed? Galit na galit si Manager Ophelia. Tawagin mo siya. Agad. Siya at si Horatio Martin ay naglingkod sa magkaibang Panginoon at parang apoy at tubig sa isa't isa. Ngayon na natalo ng ganito, natural lang na makaramdam siya ng irritable. Ipaalam sa lahat, siya ang dakilang katiwala. Si Horatio Martin ay isa lamang pangalawang katiwala. Sa hanay ng mga opisyal ng The North Sea, mas mababa siya sa kanya ng isang ranggo. Oo, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Larkin Weather. Maaari kayang nabunyag ang sikreto ng pagbibigay ni Jorvik Reed ng mga regalo kay Horatio Martin. Kung hindi, bakit kaya biglang nagbago ang ugali ni Nancy Ophelia? Wala na siyang oras para mag-isip pa, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa likod bahay para hanapin si Julius Reed. Tore ng kapatid na kanluran. Habang tumatakbo si Larkin, isang matinding kirot ang tumusok sa sugat sa kanyang likod. Umagos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Anong problema? Tumingin-tingin si Julius Reed sa paligid ng bakuran, palaipat-lipat ang tingin sa kung saan-saan. Ang mga paghahandang militar sa North Sea ay bumuti ng malaki simula noong mga araw sa Ivory Bay. Maraming modernong armas ang lumitaw dito. Maging ang mga kabayo ng Mont, na dating ginamit ng Wolf Cavalry, ay naruroon din sa the North Sea. Mont, naalala ni Julius Reed si Grace River. Siya ay mula sa maharlikang pamilya ng Mont. Hindi kailanman naibenta ang mga kabayo ng Mont, tanging ang maharlikang pamilya ng Mont at ang Wolf Cavalry sa DeMarco Mount ang may pribilehiyong gamitin ang mga ito. Pero paano magkakaroon ng mga kabayo ng Mont ang North Sea? Hinahanap ka na ni Manager Ophelia, galit na galit. Nag-aalala ako na baka nabunyag ang tungkol sa pagbibigay mo ng mga regalo kay Horatio Martin. Dapat na tayong umalis agad. Pinunasan ni Larkin ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang manggas, habang kumakabog ang kanyang puso. Nandito ba siya? Isang ngisi ang sumilay sa sulok ng labi ni Julius Reed. Perpektong tiyempo. Tara na. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas at naglakad patungo sa harapan ng patio. Manager Ophelia. Pagdating sa harapan ng patio, agad na nakita ni Julius Reed ang galit na si Nancy Ophelia. Kuya Reed, nagkita tayong muli. Pinaikit ni Nancy Ophelia ang kanyang mga mata at binati siya gamit ang mga nakatiklop na kamay, malamig na nagsalita. Manager Ophelia, bumantong hininga si Julius Reed, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya, hinahanap talaga kita. Oh, hinahanap mo ba ako? Maaari ko bang itanong, Brother Reed, plano mo bang ibigay sa akin ang luminous pearl na ipinangako mo kanina? Ngumiti ng malapad si Nancy Ophelia, kung gayon, magalang kong tinatanggap. Inilahad niya ang isang kamay, walang ekspresyon. Wala na. Nagkibit-balikat lang si Julius Reed, baka sa mukha ang kawalan ng magawa. Pinagtatawanan mo ba ako? Napangisi si Nancy Ophelia, Kuya Reed, dati maganda ang impresyon ko sa iyo, pero ngayon. Manager Ophelia, kasalanan ko ito, walang magawang sabi ni Julius Reed, kanina lang, kinuha ko ang luminous pearl para ibigay sa iyo, pero dumating si Manager Horatio para siyasatin. Pangalawang tagapamahala, putol ni Nancy Ophelia kay Julius, itinatama ito, ako ang dakilang katiwala. Ah, akala ko pareho kayong mga Grand Steward. Parang nagulat si Julius Reed, Manager Horatio, nakita ni Deputy Manager Horatio ang luminous pearl sa kamay ko at sinabing pareho lang ang ibibigay ko sa iyo, dahil pareho kayong malapit na parang magkapatid at pareho kayong Grand Stewards. Pero pagkatapos kong ibigay ito, nabalitaan ko mula kay Brother Larkin na mukhang hindi kayo masyadong magkaibigan. Nanigas ng husto si Larkin na nakatayo sa malapit. Kailan niya ba sinabi yun? Wala siyang ideya. Bukod dito, hindi ba't ang lalaking ito na nagpakilalang Jorvik Reed ang aktibong nag-alok ng perlas kay Horatio Martin? Ako, nauutol na sabi ni Larkin, pananakit ng katawan ang nararamdaman niyang mga binti.
Kita mo, si Brother Larkin ang maaaring magpatotoo para sa akin, nang hihinayang nasabi ni Julius Reed, Manager Ophelia, pasensya na. Talaga bang sinabi iyon ni Horatio Martin? Laming-galing si Nancy Ophelia sa paligid, parang tinitimbang ang katotohanan ng mga salitang ito. Oo, Deputy Manager Horatio, nang malaman niyang para sa iyo ito, kinuha niya lang ito sa mga kamay ko. Bago lang ako rito at hindi ko talaga ito nang ahas na agawin pabalik. Si Julius Reed ay mukhang inosente, kaawa-awa, at walang magawa. Sige, kung ganoon nga ang sabi mo, kapag naitayo na ang plataporma ng Point Commander, pumunta tayo sa puno ng peach sa timog kanlurang sulok at maging magkapatid. Kung nagsisinungaling ka, hindi kita basta-basta palalayasin. Kasabay nito, tumalikod si Nancy Ophelia, dala ang kanyang mahabang latigo, at umalis. Jorvik Reed, ikaw. Pagkaalis ni Nancy Ophelia, bumagsak si Larkin sa lupa. Pagbaluktot ito ng katotohanan. Ito ang totoo, hindi mo ba nakita? Yumoko si Julius Reed. Hindi ko ginawa. Umiling si Larkin na parang kalansing. Hindi, nakita mo. Hindi siya pinansin ni Julius Reed at pumunta sa likod bahay upang pag-aralan ang mga kabayo ng Mont. Samantala, sa platapormang ginagawa, lumapit si Nancy Ophelia sa likuran ni Horatio Martin, na nakakuyom ang mga kamay sa kanyang likuran. Deputy Manager Horatio, maaari ba tayong mag-usap? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1239 na madilim na buwan at malakas na hangin. Ang pagtawag sa isang tao gamit ang kanilang titulo, hindi ang kanilang ranggo, ay isang hindi nakasulat na tuntunin. Karaniwan, kahit ang isang assistant manager ay tinatawag na manager. Usapin ito ng mukha, pero ngayon, ang direktang pagtawag ni Nancy Ophelia kay Horatio Martin na assistant manager, ay may bahid na ng kahihiyan at provokasyon. Isang salita lang ang pagkakaiba ng manager, at assistant manager, pero napakalaki ng agwat. Lalo na't ang mga salitang ito ay nagmula sa bibig ng kanyang matinding kaaway at nakatataas. Manager Ophelia, may kailangan ka ba? Lumingon si Horatio Martin, at agad na dumilim ang kanyang ekspresyon. Pero pagkatapos ay niluwagan niya ang kanyang mga kilay. Hindi ba't isa itong pagkakataong galing sa langit? Maaaring kailangan lang talaga ng kaliwang ministro ng ganitong pagkakataon. Siyempre naman may something. Iwinagayway ni Nancy Ophelia ang kanyang mga kamay sa tabi ni Horatio Martin, naiinip na sinasabing, pinag-uusapan ko ang mga bagay-bagay kasama ang assistant manager. Ang iba sa inyo, umalis na kayo. Ito, nagatubili ang mga gwardya sa ilalim ni Horatio Martin, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Umalis, o hindi, Manager Ophelia, kahit papaano ay makapagsalita ka ng magalang, tumangala si Horatio Martin ng may pagkadismaya. Ito ang mga kapatid ko. Hampas, kakaputol lang ng kanyang mga salita nang. Hinampas ni Nancy Ophelia ang isa sa mga gwardya ni Horatio Martin gamit ang kanyang latigo. Hindi ba ninyo ako naririnig na nagsasalita? Ako ang dakilang Kaitiwala, at kayong lahat ay aking mga sundalo. Tumakas kayo. Ang latigo ay hinampas ng may matinding lakas. Ang mukha ng lalaking nasaktan ay agad na nagdulot ng mantsa ng dugo. Ngunit nagngalit ang mga ngipin ng gwardya, hindi umimik kahit isang salita. At hindi siya umatras kahit isang hakbang. Rebelyon, di ba? Yumangal si Nancy Ophelia at muling itinaas ang mahabang latigo sa kanyang kamay. Tumayo ka, isinenyas ni Horatio Martin gamit ang kanyang kamay, ang sarili niyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Kung hindi lang dahil sa mga tauhan ng kaliwang ministro na nagpapaalala sa kanya na huwag siyang unang kumilos, gugustuhin niya sanang suntukin ito gamit ang kanyang kamao. Sandali lang, nang paalis na sana ang attendant, muling tumawag si Nancy Ophelia. Inutusan ka ng dakilang Kaitiwala na umalis, at hindi mo ginawa. Ngayon, sinabihan ka na ng assistant manager na umalis, at gamulong ka na parang aso, ano ang ibig sabihin noon? Lumapit siya sa katulong, sabay hampas sa mukha nito gamit ang kamay, dahil ba hindi ako sapat ang tangkad? Dakilang Kaitiwala Ophelia, mahigpit ang mukha ni Horatio Martin habang malamig niyang sinabi, mag-iwan ng linya kapag nakikitungo sa mga tao. Ang bagbog na gwardya ay matagal na niyang kasama, ang kanyang pinakamatapat na nasasakupan. Kung manakit ka ng aso, dapat mong tingnan ang amo nito.
Ang ginagawa ni Nancy Ofelia ay hindi naiiba sa pagsampal sa sarili niyang mukha. Hindi ko na matiis, mag-iwan ng pila kapag nakikitungo sa mga tao. Lumingon si Nancy Ofelia, ang mga kamay ay nasa likuran habang nakatingin kay Horatio Martin, Assistant Manager Martin, pareho tayong naglilingkod sa kanyang kamahalan. Ano ang ibig mong sabihin sa, mag-iwan ng pila? Ipinahihiwatig mo ba ang palihim na manipulasyon, o inaanyayahan mo akong bumaba sa iyong antas? Ikaw, napakagatlabi ni Horatio Martin. Naalala niya ang mga salita ni Jorvik Reed, halos bumaon ang mga kuko niya sa laman niya. Magtiis. Ngayon, bago pa niya magalit si Nancy Ofelia, nagawa na niya itong galitin. Manager Ofelia, hindi ko na kaya ang mga paninira mo sa akin. Napangiwi si Horatio Martin, namumutla na ang mukha niya. Sa gitna ng pag-uusap, napansin niya ang isang pinuno na nakaupo sa isang troso at naninigarilyo. Ang pinuno, bagamat isa rin sa mga sundalo ng North Sea, ay nangasiwa sa isang grupo ng mga regular na sundalo. Sa malalaking proyektong tulad nito, kapag wala sina Nancy Ofelia at Horatio Martin, ang mga salbahing ito ang siyang nagsisiguro na nagtatrabaho ang mga regular na sundalo. Sa teorya, dapat silang magtrabaho tulad ng lahat. Pero maaaring magpabiya ang mga lider sa trabaho, iyon ang hindi nakasulat na tuntunin na hindi pinapansin ng parehong manager. Total, kumikilos sila para sa kanilang paglilingkod. Ang presensya ng mga lider sa lugar ng trabaho ay kadalasang isang formalidad lamang. Mayroon ding mga paksayon ang mga pinuno. Yung naninigarilyo sa ibaba ay sinasabing bayaw ni Nancy Ofelia. Manager Ofelia, may tanong ako sa iyo, malamig na sabi ni Horatio Martin, ano ang dapat na parusa sa pagpapabe habang nagtatrabaho? Ang mas magaan na parusa ay 30 hagupit, ngunit ang mas mabigat na parusa ay palo hanggang mamatay gamit ang mga pamalo. Pagkatapos sumagot, nagtanong si Nancy Ofelia ng may kaunting pagkalito, Assistant Manager Martin, hindi ba malinaw sa iyo ang mga patakaran? Malinaw, syempre malinaw ako. Tumawa ng malamig si Horatio Martin at biglang bumunot ng mahabang kutsilyo. Inihagis niya ito paarap gamit ang isang mabangis na kanang kamay. Sus Mariosep, tumatagos ang mahabang kutsilyo sa katawan ng bayaw ni Nancy Ofelia, diretsong tumagos. Ikaw, inabot ng 5 segundo bago nakabawi ng katahimikan si Nancy Ofelia. Ang lalaking namatay ay kapatid ng isang kerida na kanyang kamakailan lamang kinuha. Ngayong patay na ang kanyang kapatid, tiyak na hindi hahayaang magpahinga ang kanyang kabit. Tiyak na gagawa siya ng gulo. Sabi mo, ito ang mga patakaran. Malamig na sinabi ni Horatio Martin, sinasabi mo ba sa akin na kahit bilang isang deputy manager, wala akong autoridad na ipatupad ang batas? Putok. Hindi pa man nakakalabas ng salita ang mga ito ay isang malakas na suntok ang damapo sa kanyang mukha. Humihingi ka ba ng kamatayan? Si Nancy Ofelia ang may autoridad dito. Siya ang dakilang katiwala. Kahit na ang pagsuntok kay Horatio Martin sa mukha ay nangangahulugan ng pagtama sa isang karaniwang gwardya ngayon din. Pero sinimulan ni Horatio Martin sa pamamagitan ng pagtagtad sa kanyang nakababatang bayaw hanggang sa mamatay, ano ang ibig sabihin noon? Kung dadalhin ito sa mga nakatataas, si Horatio Martin pa rin sana ang may kalamangan. Ngunit sa nag-aalab na galit, hindi napigilan ni Nancy Ofelia ang sarili. Sinaktan mo ako. Hawak ni Horatio Martin ang kanyang ilong, pinanood ang dugong unti-unting umaagos sa kanyang mga daliri. Ang mga sundalo ng North Sea na malapit ay tumigil sa kanilang ginagawa para tumingin. Sino ba naman ang hindi mahilig manood ng magandang laban, lalo na't dalawang ulo ang labanan? Nakakatuwa. Ako ang pangunahing tagapamahala, ikaw ang deputy manager, may problema ba? Pinagsalikop ni Nancy Ofelia ang kanyang mga manggas at malamig na sinabi, kung may lakas ng loob ka, tanggalin mo na ang representant na yan sa titulo mo. Kakasuhan ko ang nanay mo. Putok. Sumuntok ng malakas si Horatio Martin. Parehong bihasa ang dalawang individual, parehong martial artists. Pagkatapos ng isang round ng away, bawat isa sa kanila ay kumuha ng mga armas. Anong ginagawa mo? Ano ba to? Saka lang dumating ang ministro ng mga pagawaing bayan matapos marinig ang kaguluhan. Ang pagtatayo ng plataporma ng commander ay isang bagay na nasa ilalim ng pamamahala ng Ministry ng Konstruksyon.
May tumawag na sa Ministry of Construction tungkol sa pag-aaway ng dalawa. Dahil sa modernong telekomunikasyon ng North Sea, kung hindi, baka may mga namatay na pagdating ng Ministry of Construction. Ministro Spencer. Matapos makita ang ministro ng Pagawaing Bayan, pareho nilang binitawan ang kanilang mga sandata at atubiling yumuko. Inutusan kayo ng kamahalan na itayo ang plataporma ng commander, para ito sa asawa ng North Sea. Kung magdudulot kayo ng anumang pagkaantala, ang ulo ko ang unang igugulong. Itinuro ng ministro ng mga Pagawaing Bayan, si Spencer Yero, ang sarili niyang ulo. Kung pupugutan ako ng ulo, sisiguraduhin kong puputulan ko muna ang mga ulo ninyong dalawa. Ang mga ministro at mga kalihim ay pawang mga tao ng Everton Davenport. Pulang linya ito. Hindi mahalaga kung kaliwang ministro o kanang ministro, sino mang magtangkang magpasaya sa iba't ibang kalihim o ministro ng departamento ay tiyak na magdudulot ng matinding galit. At hindi rin naging madali ang buhay para sa mga kalihim at ministro. Ang kanilang mga nasasakupan ay kabilang sa alinman sa kaliwang ministro o sa kanang ministro. Hindi rin ayos ang makasakit ng damdamin. Gaya ng sitwasyon ngayon, pareho silang parurusahan, o kaya naman ay hahayaan na lang. Bilisan ninyo at bumalik na kayo sa trabaho. Bukas na ang seremonya, at si Prinsesa Baylor Davenport mismo ay pupunta sa Star City. Sa ngayon, ang kanyang kamahalan ay nagbibigay aliw sa mga mahahalagang panauhin, kaya't pigilan ninyo ang inyong mga sarili. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang sasabihin, bigla siyang tumalikod at umalis kasabay ng isang pitik ng kanyang manggas. Maghintay ka lang. Mapait na nagmura si Horatio Martin. Mag-ingat ka. Matigas din ang ulo ni Nancy Ophelia. Hindi kalayuan. Hawak ni Julius Reed ang isang pares ng binocular, pinagmamasdan silang dalawa. Langgat-ngot, kinagat niya ng mabagsik ang mansanas na hawak niya. Sariwa, makatas, ang tamis, naghihintay na lang para sa isang madilim at maunas na gabi. Papatayin niya sana ang isang tao. Kuwit, bagamat nag-away sina Nancy Ophelia at Horatio Martin, alam ng lahat ang kahalagahan ng proyektong konstruksyon. Ilang oras ang lumipas, dumating na ang gabi, ngunit sa lugar ng plataporma ng commander, masigla pa rin ang konstruksyon. Dahil sa napakahalagang eksena, natural lang na naroon sina Horatio Martin at Nancy Ophelia. At syempre, hindi nawala si Julius Reed. Nakatakdang maging walang tulog ang gabing ito. Samandal siya sa palikuran, nagbabalat ng mansanas. Naglagay si Julius Reed ng mga laxative sa hapunan. At pinanood niya ang lahat habang masayang-masaya sa kanilang pagkain. Hindi magtatagal. Tumakbo si Horatio Martin para gumamit ng banyo. Galit na galit ang ekspresyon niya, kasabay ng sunod-sunod na mga tunog. Habang nagmamadali siyang pumasok sa palikuran, hindi na niya napigil ang ibaba ang kanyang pantalon nang maramdaman niya ang panganib sa unahan. Sino ang nandyan? Tumangala si Horatio Martin, alertong nagtanong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1240 Palasyo ng 8 Direksyon, ako ito. Mag-click. Kumagat si Julius Reed ng mansanas, nakatayo sa harap ni Horatio Martin. Ito ang banyo. Nakakakilabot ang kapaligiran. Kailangan kong gamitin ang mga pasilidad, Brother Reed, maaari ka bang tumabi? Namutla ang mukha ni Horatio Martin nang magsalita siya, sa totoo lang, hindi ko kayang gawin ang aking trabaho nang may nakatayo sa harap ko. Kung gayon, huwag mo na lang gawin iyon. Mag-click. Kumagat muli si Julius Reed ng mansanas, at mabilis na isinubo ang natira sa bibig ni Horatio Martin. Puff! Palihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Kasabay nito, isang kutsilyo ang itinutok. Malinis at mahusay ang buong kilusan. Hindi man lang namalaya ni Horatio Martin ang nangyayari bago siya bumagsak sa banyo. Patay. Isang saksak sa puso. Tumagos ang kutsilyo sa puso niya. Pasensya na, kasama na natin ang North Sea o mamatay. Si Julius Reed, na nakasuot ng puting guwantes, ay kumuha ng isang luminous pearl mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa katawan ni Horatio Martin. Mag-click. Kasabay nito, naduraj niya ang bumbilya sa banyo. Sa madilim na loob ng banyo, ang luminous pearl ay kumikinang ng maliwanag. Ito rin ang ibinigay niya kay Nancy Ophelia noong isang araw. Ang mga ganitong kayamanan ay hindi dinadala ng mag-isa.
Dahil maagang nakapasok si Julius Reed sa kwarto ni Nancy Ophelia, ninakaw niya ang luminous pearl habang ito ay libang. Ngayong nakapatay na siya, natural lang na may ibintang sa pagpatay. Sunod, umupo na lang siya at panoorin ang palabas. Lumabas si Julius Reed ng banyo at tumangala sa langit. Madilim ang gabi at malakas ang hangin. Tunay ngang perpektong gabi iyon para sa pagpatay. Tinatamad siyang naginat at bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Bukas ang araw ng seremonya, at siya ang pangunahing tauhan. Ang lakas ng mga laxative. Napuno ng mga ungol ang lugar ng konstruksyon. Nabitawan ng lahat ang kanilang mga gamit at tumakbo papunta sa banyo dahil sa takot. Pero nang marating nila ang banyo, nadatnan nilang patay ang mga ilaw. Sa madilim na banyo, may isang lugar na nagbibigay ng liwanag. Ito ang nagliliwanag na perlas. Likas sa mga taong nasa dilim ang paglapit sa liwanag. Isang kayamanan. Isang sundalo ng North Sea ang lumapit, tiniis ang sakit ng kanyang tiyan, at inabot ito para hawakan. Ngunit nang mahawakan niya ang luminous pearl, nakakita siya ng isang mukha. Bulalas ng sundalo mula sa North Sea. Lumabas ang laman ng kanyang tiyan. Pero siya mismo ay walang kaalam-alam. Horatio, Major Horatio, nanginginig na tanong ng sundalo. Walang tugon. Nakahiga si Horatio Martin sa madilim na banyo, dilat na dilat ang mga mata. May naramdaman ang sundalong basa sa kanyang kamay at dinilaan niya ito. Mabaho. Mali ang dinilaan niya. Nagpalitan siya ng mga daliri. Duguan iyon. Dugo iyon. Dugo. Tumakbo palabas ang sundalo sa takot, habang sumisigaw, patay na si Major Horatio. Patay na si Major Horatio. Ang mga salita ay parang isang kulog. Ang mga sundalo ng North Sea na kanina pa nagmamadaling pumunta sa banyo ay natigilan. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa pagkabalisa patungo sa gulat, at sa huli ay sa isang uri ng nakahinga ng maluwag. Isang ginhawa na nakapagpapalaya, at pagkatapos, gulat na naman. Saan? May nagtanong ng malakas. Si Horatio Martin ang pangalawang supervisor, na namamahala sa pangangasiwa sa plataporma ng pamumuno. Kung talagang namatay siya, hindi iyon magiging maliit na bagay. Sa loob ng maharlikang korte ng North Sea, walang mataas na opisyal ang namatay. Kung aksidente lang ang pagkamatay niya, iba sana iyon, pero kung pinatay siya. Doon sa loob, nanginginig na itinuro ng sundalong nakasaksi sa pagkamatay ni Horatio Martin ang banyo. Mabilis na pumasok ang isang grupo ng mga tao. Di nagtagal, pinisil nila ang kanilang mga ilong at binuhat ang isang bangkay. Patay na si Horatio Martin. Ang kanyang pagkamatay ay lubhang nakakabagabag. May mansanas pa rin na nakasuksok sa bibig niya. Sinaksak sa puso gamit ang kutsilyo. Magulat ka sa kamahalan. Utos ng isang tao. Madilim na, at ang kanyang kamahalan ay tumatanggap ng mga marangal na panauhin. Kung ipinahayag ng mga sundalo ang kanilang pag-aalala. Bukas na ang engranding seremonya ng militar. Ang mga panauhin mula sa iba't ibang panig ay nagtitipon sa engranding bulwagan ng korte ng hari, na nasisiyahan sa pambansang piging ng North Sea. Kung ang kanyang kamahalan ay nababagabag nito. Kung itatago ang pagkamatay ni Horatio Martin, kung mag-iimbestiga ang kamahalan, pareho tayong magkakasala ng kapabayaan sa tungkulin. Pagkatapos lamang na may sumabog sa galit ay saka nagmadaling lumapit ang mga sundalo ng North Sea dahil sa takot. Hindi pinapansin ang mga mantsa sa kanilang pantalon. Sa sandaling ito, ang maharlikang korte ng North Sea. Palasyo na may 8 direksyon. Ang palasyo ng 8 direksyon ay kung saan tinatanggap ng monarko ng North Sea ang mga dayuhang panauhin. Ipinangalan sa mga panauhing nagmumula sa lahat ng direksyon. Bagamat hindi kasing luwang ng palasyo ng 8 direction sa Ivory Bay, ito ay kasing kahanga-hanga rin. Sa loob ng palasyo, daan-daang tao ang nagtipon. Lahat sila ay mula sa mundo ng pakikipaglaban o iba't ibang sekta. Sa pagkakataong ito, ang North Sea ay kapansin-pansing naging tanyag, ibang-iba sa karaniwan nitong simpleng pamamaraan. Ang layunin ng plataporma ay hindi lamang upang italaga ang mamamatay tao ng batang Panginoong Dragon bilang hari ng Timog kundi upang mag-isyo rin ng utos sa kampanya upang bumuo ng mga alyansa sa iba't ibang puwersa. Para sa North Sea, isa itong mahalagang pagkakataon. Napatunayan na ng kakayahang patayin ang Mad Dragon ang kanilang lakas. Bukod dito,
Ang seremonya ng pakikipagtipan ni na Baylor Davenport at ng binata na pumapatay ng dragon ay gaganapin din bukas. Panginoong Davenport, binabati kita. Isang lalaking nakauniporme ng militar ng Hilaga na may mekanikal na braso na may hawak na baso ng alak ang lumapit sa Everton Davenport. Matagal nang sinalot ng Mad Dragon ang mundo ng martial arts, tunay na natulungan mo ang mundo ng martial arts sa pamamagitan ng pag-alis ng isang malaking banta. Marshall, napakabait mo. Tumayo si Everton Davenport, hawak ang kanyang baso ng alak ng nakangiti, nabalitaan kung may malalaking hakbang na ginagawa si Deep Cold nitong mga nakaraang araw. Oo nga, bahagyang ngumiti ang Marshall at humigop ng red wine. Karapat-dapat maging monarko ng North Sea, na maging malinaw na nakakaalam maging ng mga galaw ng Deep Cold. Tumalikod siya, nakatago ang isang kamay, at mahinang bamulong sa tainga ni Everton Davenport. Sa totoo lang, ang bagay na ito na aking hinahawakan ay lubhang kapakipakinabang para sa iyo. Gusto kong marinig ang mga detalye. Naging lubhang interesado ang Everton Davenport. Patay na si Mad Dragon. Sa isang iglap ay naglaho ang Seven Clouds Academy. Gayunpaman, muling lumitaw si Deep Cold bilang nangingibabaw sa mundo ng martial arts. Bilang pinuno ng Deep Cold, ang Marshall ay isang makapangyarihang kaalyado na kailangang makuha ng Everton Davenport. Kahit siya mismo ay hindi inaasahan na pagkatapos may padala ang imbitasyon ay personal na darating ang Marshall. Wilson Pavilion, narinig mo na ba ito, Ginoo? Humigop ng alak ang Marshall, at mahinang nagsalita. Alam ko, isang makapangyarihang organisasyon, na pinamumunuan ni Amadeus Fairbanks. Mukhang pinaikit ni Everton Davenport ang kanyang mga mata. Pavilion ng Wilson, isang organisasyong nakabase sa ibang bansa, at nakikipaglaban sa malalim na dagat ng halos isang buong taon. Magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkalugi, na may matinding casualty. Tama, may koneksyon si Amadeus Fairbanks sa banal na guro, malamig na sabi ng Marshall. Sa simula, dahil pinatay ng ating mga tao ang banal na guro, lumaban sa atin ang Wilson Pavilion na parang mga baliw sa loob ng isang taon. Ibig mong sabihin, alam na alam ito ni Everton Davenport. Pero sa ngayon ay hindi niya magawang makialam. Bukod pa rito, dahil nakatago ang korte ng North Sea sa Star City, ang padalos-dalos na pagkilos ay maaaring magbunyag sa kanila. Nasuhulan ko na ang ilang elder ng Wilson Pavilion, at personal kong nakipagkita sa ilang core members. Sa loob ng ilang araw, direktang aatakihin ng Deep Cold Army ang Wilson Pavilion at huhulihin ng buhay si Amadeus Fairbanks. Mahinang sumanghal ang Marshall, ang kanyang mga mata ay may dalang malamig na kislap. Sa oras na iyon, katumbas na iyon ng pagputol sa isa sa mga braso ng banal na guro. Mula sa hindi pagkaalam noong una hanggang sa dumanas ng matinding pagkalugi kalaunan, labis silang kinamuhian ng Marshall. Pinag-uusapan na ni DeMarco Mount ang pagpapalit sa banal na guro. Kinokontrol ng kampo ng Wolf Cavalry ang ating mga insider, na pumipigil sa anumang mensahe ng banal na guro na makalusot. Itinaas ni Everton Davenport ang kanyang baso ng alak, habang bahagyang nakangiti. Maaari ko bang ipaabot ang aking maagang pagbati, Marshall, para sa iyong tiyak na tagumpay? Tiyak ang tagumpay. Tumutunog ang kanilang mga baso, na lumikha ng isang maayos na kapaligiran. Ngunit sa sandaling iyon, isang maingay na tunog ng mga yabag ang papalapit. Ang mga sundalo ng North Sea, na may dalang kakaibang amoy, ay lumitaw sa palasyo ng 8 Direction.